Kahit pagod na pagod ako pag-uwi galing sa trabaho, nanigas ang dugo ko nang makita ko ang isang grupo ng mga estranghero na nagkakalat at nagtatanggal ng mga gamit. Walang awa nilang tinatapon sa labas ang mga family heirloom namin. May pumigil sa lalamunan ko at napasigaw ako, "Anong ginagawa nyo?" Lumapit sa akin ang isang matandang babae na may matatalim na tingin, ang biyenan ko. Ngumiti siya ng mapait at binasag ang puso ko sa sinabi niyang, "Kaninong bahay ang sinasabi mo?" Mapait akong napangiti at kinuha ko ang cellphone ko. Ilang minuto lang, nagtakbuhan sa takot ang buong grupo. Sa mismong sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Sa unang pagkakataon, nayakap ko ang aking munting anak na babae. Naramdaman ko ang malambot niyang balat, ang mahina niyang hininga na parang seda, napakaliit at napakainit. Pinangalanan ko siyang anak, isang simpleng pangalan pero may malaking pangarap, na sana ang buhay niya ay laging tahimik at hindi maranasan ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Sa mga unang araw ko sa ospital, kahit pagod at masakit ang katawan ko pagkatapos manganak, punong-puno pa rin ng hindi maipaliwanag na kaligayahan ang puso ko. Si Dante, ang asawa ko, ay laging nasa tabi ko. Bagaman lampas siyang magpalit ng diaper at awkward siyang magtimpla ng gatas, nakita ko sa mga mata niya ang malaking karagatan ng pag-ibig at proteksyon para sa anak namin. Akala ko sapat na ang ganito. Akala ko ang munti naming pamilya ay mananatiling laging tahimik. Pero ang kaligayahan ay panandalian lang. Isang araw pagkatapos naming makauwi ng anak ko, nag-aalangan si Dante na magbigay ng balita. "Hon, sabi ni Mama bukas, pupunta siya dito at mananatili siya ng sandali para alagaan ka at ang apo niya para di ka na masyadong mahirapan." Napanghina ang loob ko. Hindi sa ayaw ko siyang pumunta, pero ang relasyon namin ay parang aso't pusa. Ang biyanan ko, si Aling Dalisay, ay isang tipikal na babaeng probinsyana na inialay ang buong buhay niya sa bukid. Taglay niya ang mga paniniwalang nakatanim na sa dugo niya, mahirap nang baguhin. Samantala, ako, isang babaeng taga-syudad, na sanay sa modern at malayang buhay. Ang pagkakaiba namin ay hindi malaki, pero sapat na para magkaroon ng di nakikitang bangin sa pagitan namin. Kahit kailan na umuwi ako sa probinsya, sinusubukan kong maging magalang at masunurin, pero hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na magkalayo kami. Natatakot ako sa presensya niya ngayon, kung kailan ako mahina at sensitibo, baka magkaroon pa ng mga hindi magagandang mangyari. Pero sinabi na ni Dante, kaya hindi ko na matanggihan. Kapag nag-asawa, kailangan mo nang sumunod sa asawa mo. Sinabi ko sa sarili ko na magsikap akong makibagay. Kinabukasan, dumating si Aling Dalisay. May bitbit siyang kung ano-anong galing sa probinsya. Pagkakita niya sa akin, masigla niya akong binati, "Nandito na si nanay para alagaan ka, anak. Pagkatapos manganak, kailangan mong mag-ingat para hindi ka maghirap habang buhay. Ang anak ko ng si Dante, lampayan, ako lang ang makakapag-alaga sa iyo ng maayos." Ngumiti ako at kinuha ang mga bitbit niya at magalang na sinabing, "Salamat po, Mama." Tuwang-tuwa naman si Dante. Nagmamadali siyang nag-ayos ng kwarto at ng mga gamit ng nanay niya. Hindi man lang nagpahinga si Aling Dalisay, nagmamadali siyang dumiretso sa kwarto kung saan natutulog si anak. Sumilip siya sa apo niya at bumulalas, "Ay, ang cute ng bata, maputi, pero bakit ang liit-liit? Kailangan mo nang kumain ng marami para magkaroon ka ng gatas." Pagkasabi niya noon, tumingin siya sa akin na may kaunting pagkadismaya. Wala na lang akong nasabi. Ipinanganak ang anak ko na 3.2 kilo, sinabi ng doktor na normal lang yon, kaya hindi ko maintindihan bakit maliit siya sa paningin ni Aling Dalisay. Nakita ni Dante na nagiging tensyonado ang atmosphere at sinubukan niyang magpaliwanag, "Mama, ganyan po talaga ang mga bagong silang, lalaki rin naman yan pagkatapos alagaan ng matagal." Hindi na nagsalita pa si Aling Dalisay, tahimik lang siyang umupo sa tabi ng kuna. Tinitigan niya si anak ng matagal at bigla siyang kumuha ng ilang luma at makukulay na tela mula sa bulsa ng damit niya. Maingat niyang hinawakan ang maliit na binti ng bata at sinubukan itong itali. Nagulat ako at mabilis ko siyang pinigilan, "Mama, anong gagawin niyo po?" Tumingin siya sa akin na may natural na ekspresyon, itetela ko ang binti niya. Ang mga babae, kailangan talian ang binti mula pagkabata para maging tuwid at maganda ang binti nila at maging elegante ang lakad nila. Noong araw sa probinsya, lahat ng babae ay ginagawa yan. At saka, ang pagtetela ay nakakatulong para magkaanak ka sa susunod na lalaki. Namanhid ang tainga ko.
Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa panahong ito, may mga makalumang kaisipan pa rin pala. Gamitin ang maruruming tela at higpitan ang malambot na binti ng isang bagong panganak, hindi ko matanggap. Mama, hindi po pwede. Sabi po ng doktor, wag daw po balutin ng tela o talian ang mga kamay at paa ng bata. Makakaapekto po yan sa paglaki ng buto at blood circulation niya. Napatunayan na po yan ng siyensya, Mama. Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon. Nagalit si Aling Dalisay. Inalis niya ang kamay niya na may kaunting tampo, gusto ko lang namang makabuti sa apo ko. Kayo ngayon, kapag may natutunan lang kayong kaunti, lahat science na. Noong araw, ang dami naming pinalaking anak, wala namang naging lumpo. Ang dami niyong arte. Pagkasabi niya noon, tumayo siya at lumabas, hindi niya nakalimutan na magmumble ng mga salitang hindi ko narinig ng maayos, pero sigurado akong hindi magaganda. Tignan ako ni Dante na may awkward na ngiti at hinila niya ako para bumulong. Sige na hon, ang nanay, may magandang intensyon lang naman, mag-ingat ka na lang sa pananalita, wag mo siyang saktan. Tiningnan ko ang asawa ko at naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Hindi niya ako naintindihan o sadyang ayaw niya akong intindihin. Hindi ito tungkol sa pagsasaktan, ito ay tungkol sa kalusugan ng anak namin. Tiningnan ko si anak na mahimbing na natutulog sa kuna, at naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na takot. Ano pa kaya ang haharapin ko sa mga susunod na araw? Ang pagdating ng biyenan ko ay tila hindi lang nagdudulot ng problema, kundi nagpapahiwatig din ng isang bagyo na paparating sa munti naming pamilya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang ipatupad ng biyenan ko ang pag-aalaga sa manugang balik probinsya sa paraan niya. Lahat ng kaalamang nabasa ko sa libro tungkol sa postpartum nutrition at mga paalala ng doktor ay binaliwala niya. Sabi niya, ang babaeng bagong panganak ay kailangan lang kumain ng kanin na may kaunting asin at tuyong pritong karne. Ayon sa kanya, ang ganitong pagkain ay mas makabubuti at nakakatulong sa mabilis na pagbalik sa dati ng katawan. Ang tanging sabaw na kinakain ko ay sinabawang talbos ng kamote. Araw-araw, ganun na lang. Kainin mo ito, anak. Noong ipinanganak ko si Dante, wala nga kaming masyadong makain, pero sobra-sobra pa rin ang gatas ko. Ang babaeng bagong panganak, kapag kumain ng maraming masusustansya, tataba at magsasawa ang asawa mo. Sinabi niya sa akin yan tuwing naghahanda siya ng pagkain. Hindi naman ako picky eater, pero ang diet na pinapatupad niya ay parang pagpapakasakit. Buong araw, nasa kwarto lang ako kasama ang anak ko, pagod ang katawan, at dahil sa kakulangan sa pagkain, nangayayat ako at paunti-unti na rin ang gatas ko. Namimiss ko ang isang lechon na maraming taba, namimiss ko ang isang plato ng bibingka. Ang mga pagkain na sinasabi ng nanay ko na kainin ko para mabilis akong makabawi. Pero hindi ako naglakas loob na humingi, dahil alam kong kakantahin niya na naman ang kantang, noong araw, ganito ako, noong araw, ganyan ako. Ang ugali niya kay anak ay labis din akong nasasaktan. Hindi niya ipinapakita ang pagmamahal o paglalambing sa apo niya tulad ng ibang lola. Tuwing umiiyak ang bata, nagsusungit siya, talagang babae. Napakabata pa lang, ang arte na, mahirap na pasayahin, hindi tulad ni Titus na anak ni Hias, ang panganay mong anak. Nang manganak siya ng lalaki, grabe, ang bait ng bata, kung saan mo ilagay, doon lang, hindi gaanong umiiyak. Ang buong pamilya ng asawa ko ay sigurado na ang panganay na anak na babae ni Hias ay lalaki ang magiging anak niya dahil noong nagbubuntis siya, hindi siya naglilihi at maganda ang kutis niya. Ang biyenan ko naman ay tuwang-tuwa. Parang nanalo siya sa loto. Palagi siyang tumatawag sa probinsya para kumustahin ang panganay na manugang niya, ang boses niya ay napakatamis at napakalambing. Pagkatapos noon, titingin siya sa akin at magbubuntong hininga. Ang tiyan ni Hias, napakabuti, para sa ikabubuti ng pamilya natin, hindi tulad ng kung sino na. Walang silbi. Hindi niya sinabi ang pangalan ko, pero alam kong ako ang pinapatamaan niya. Ang mga salita niya ay parang mga karayom na tumutusok sa self-respect ko. Ano ba ang mali sa pagiging ina ng isang babae? Ang bawat anak at apo ay anak at apo niya, bakit niya kaming tinatrato ng ganito? Ang pag-aalaga niya ay hindi lang sa pagkain, pinagbabawalan din niya akong maligo, pinipilit niya akong magsuot ng mahabang damit at medyas araw at gabi sa gitna ng mainit na tag-araw. Sabi niya, ang bagong panganak ay kailangang iwasan ang tubig at hangin, kung hindi, kapag tumanda, magkakaroon ng varis at sakit sa buto.
Ang kwarto ko ay laging nakasarado, ang hangin ay hindi makahinga at mainit. Ang amoy ng gatas, diaper, at pawis ay nagsama-sama, na nagbubuo ng isang makapal at mahirap huminga na atmosphere. Isang araw, umuwi si Dante galing sa trabaho at nakita niya akong pinagpapawisan at mukhang pagod. Sinabi niya na may halong awa, halika, mag-init ka ng tubig para maligo ka para maging malinis at masarap sa pakiramdam. Sa panahong ito, sino pa ba ang nag-iingat ng ganyan? Hindi pa ako nakakatuwa, narinig na ako ng biyenan ko sa labas. Pumasok siya, at mukhang galit, sinasabi mo sa asawa mo na gumawa ng masamang bagay. Bagong panganak pa lang siya, mahina pa ang katawan niya, ano nang sinasabi mo na maligo? Gusto mo ba siyang patayin? Talagang magaling ka lang makinig sa asawa mo, ang sinasabi ng nanay mo ay binabaliwala mo. Sinermona ni Aling Dalisay si Dante, namula siya, at hindi na siya nakasagot. Nagsimula siyang magsalita ng iba pang mga bagay, at ako ay nakaupo lang doon, nararamdaman ko na parang preso ako. Hindi ako makapagdesisyon sa kahit anong bagay na may kinalaman sa akin at sa anak ko. Ang bawat galaw namin ay nasa ilalim ng kontrol niya. Ang kapabayaan at kawalang ingat niya ay kitang-kita sa pag-aalaga kay anak. Kapag masyado akong pagod at nakatulog, siya ang nagbabantay sa apo niya. Pero imbes na buhatin o yakapin, hinahayaan niya lang ang bata na nakahiga sa kuna. Kapag umiihi o nagdudumi ang bata, at basa ang diaper niya, hindi niya agad pinapalitan. Sabi niya, sayang sa diaper, hayaan na lang muna. Malambot ang balat ng bata, walang mangyayari. Madalas, nagigising ako at nakikita ko ang anak ko na nakahiga sa malamig at basa na diaper, ang balat niya ay mapula. Naramdaman ko ang sakit sa loob ko, nagmamadali akong linisin, palitan ang diaper, at tumulo ang luha ko. Sinabi ko kay Dante, pero wala siyang sinabi, siguro hindi lang napansin ng nanay. Matanda na ang nanay, mahina na ang mata, intindihin mo na lang. Intindihin? Hanggang kailan ko ba siya kailangang intindihin? Naramdaman ko na parang nawawalan na ako ng lakas physically at emotionally. Ang bahay na ito ay dapat ang tahanan ko, pero ngayon, naging isang lugar na mahirap huminga, na punong-puno ng salungatan at stress, at ang sanhi ng lahat ay walang iba kundi ang biyenan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matitiis. Ang buhay ko ay naging mahirap. Ang biyenan ko ay tila may special na kaligayahan sa pagpapahirap sa akin sa pamamagitan ng pagkain. Kapag nasa bahay si Dante, ang pagkain ay mas maayos, may karne, may isda. Pero kapag umalis si Dante para magtrabaho, bumabalik siya sa normal na pagkain, plain na kanin, asin, at sabaw ng talbos ng kamote. Minsan, may kaunting tirang tuyong karne mula sa nakaraang araw. Kainin mo, masaya ka na at may nakakain ka. Ang babaeng nagkaanak ng babae ay dapat lang kumain ng ganito, masayang bigas at kanin ng anak ko. Madalas niyang sinasabi ito habang inilalagay ang plato sa kama ko at tinitigan pa ako ng masama. Nilunok ko ang luha ko at sinubukang ubusin ang pagkain. Alam kong kung hindi ako kakain, hindi ako magkakaroon ng lakas para alagaan ang anak ko at hindi ako magkakaroon ng gatas para sa kanya. Para kay anak, kailangan kong magsikap. Pero ang bawat subo ng kanin ay napakapait. Naramdaman ko ang pagiging miserable ko. Nasa sarili kong bahay ako, ang bahay na binili ng mga magulang ko para sa akin, pero kailangan kong kumain ng tirang kanin at sabaw, at kailangan kong pakinggan ang mga masasamang salita mula sa biyenan ko. Naalala ko ang mga araw na nasa bahay ako kasama ang nanay ko, bawat pagkain, niluluto niya ang mga gusto ko, inilalagay niya ang isang buong plato para sa akin, at sinasabing, kainin mo ng marami, anak. Ang anak ko ay dapat malakas at maganda. Pero ngayon, ang sakit ay tumaas, gusto ko nalang buhatin ang anak ko at umuwi sa nanay ko agad. Pero pinipigilan ako ng aking isip. Nag-asawa na ako, manugang na ako, hindi pwede na kapag may problema ay aalis ako at uwi sa nanay ko. Pagtatawanan ako ng mga tao, pagtatawanan ang mga magulang ko, at sasabihin nila na hindi sila marunong magturo ng anak. Hindi lang sa pagkain sinasaktan ako ni Aling Dalisay, ginagawa niya rin ang sarili niya bilang isang magandang halimbawa para turuan ako. Ikinuwento niya ng maraming beses ang mga paghihirap niya noong araw. Napakamapabayaan mo ngayon, kaya ang dami mong reklamo. Noong ipinanganak ko si Dante, kinabukasan, pumunta na ako sa bukid para magtrabaho. Walang nag-alaga o nag-asikaso sa akin, wala nga kaming makain, kailangan naming kumain ng kamote. Pero nakapag-anak pa rin ako ng dalawang malakas at matangkad na lalaki.
Tuwing naririnig ko siyang magsalita ng ganyan, nananahimik na lang ako. Hindi ko maipaliwanag sa kanya na ang panahon ay nagbago na, ang konsepto ng postpartum healthcare ay nagbago na rin. Sa mata niya, ako ay isang tamad, mahina, at demanding na manugang. Ang lahat ng pagod ko ay dahil sa RTED ko. Naging grabe ang tensyon isang tanghali. Noong araw na yon, may bigla ang kailangang puntahan si Dante sa probinsya sa loob ng 2 araw. Sa bahay, kaming dalawa lang ng anak ko at ang biyenan ko. Sa tanghalian na yon, binigyan niya ako ng isang bowl ng malabnaw na plain rice porridge. Kumain ka ng lugaw ngayon para maging magaan ang tiyan mo, sabi niya at umalis para gumawa ng ibang bagay. Tiningnan ko ang mainit na lugaw at hindi ko maubos. Nagpapadede ako, ang katawan ko ay kailangan ng maraming nutrisyon, paano ako makakain ng isang bowl ng plain rice porridge? Ang gutom at galit ay hindi ko na matitiis. Naglakas loob ako, binuhat ko ang anak ko at hinanap siya. Mama, gutom na gutom po ako. Maaari niyo po ba akong lutuan ng iba? Kahit isang itlog lang po. Ang boses ko ay nanginginig. Nakaupo si Aling Dalisay sa sala na nanonood ng AE, narinig niya ang sinabi ko, tumingin siya sa akin, at sinabing, ano nang sinabi mo? Gutom. Ang pagbibigay ko sa iyo ng lugaw ay sapat na. O gusto mong kumain ng masarap? Tumingin ka sa sarili mo. Ano ba ang naibigay mo sa pamilya namin para humingi ka pa? Mama, hindi ko po yan ibig sabihin, kailangan ko lang po ng sapat na nutrisyon para magkaroon ako ng gatas para kay anak. Gatas? Galit siyang sumigaw at pinutol ang sinasabi ko. Kung walang gatas ng nanay, uminom ng formula. Akala mo ba mamamatay sa gutom ang apo ko kung walang gatas mo? Wala kang silbi. Umuubos ka lang ng kanin at nag-anak ka pa ng babae. Babae. Ang dalawang salitang iyan ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Tinawag niya ang sarili niyang apo na duckling baby. Ang luha ko ay tumulo. Hindi ako makapaniwala na ang isang lola ay makakapagsalita ng ganoong kasamang salita. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit para protektahan siya mula sa mga masasamang salita ng mundo. Mama, huwag niyong tawagin ng ganyan ang anak ko. Ano bang kasalanan niya? Umiyak ako. Sinabi ko yan, anong magagawa mo? Lola niya ako. May karapatan akong magsalita. O gusto mong pigilan ako? Nagpakita siya ng mapanghamon na mukha. Ang away namin ay naging mas malakas. Hindi ko na rin makontrol ang galit ko. Sinabi ko ang lahat ng sama ng loob na pinagdaanan ko sa loob ng 1 buwan. Hindi rin nagpatalo si Aling Dalisay, itinuro niya ang mukha ko, sinasabihan niya ako ng masasamang salita. Sinabi niya na ako ay isang walang galang na manugang, walang hiya, na naglakas loob na sagutin ang biyenan. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang nanay ko. May dala siyang basket ng pagkain na inihanda niya para sa akin. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, ang anak niyang nangayayat, umiiyak, at nakikipag-away sa biyenan, natigilan siya. Bago pa man dumating ang tunay na bagyo sa pagdating ng nanay ko, may nangyari na hindi ko kailanman mapapatawad sa biyenan ko. Ang nangyari ay parang isang peklat, kahit gaano katagal na, kapag hinawakan mo, sasakit pa rin. Nangyari ito isang gabi, 2 linggo pagkatapos dumating si Aling Dalisay, nagising ako nang marinig ko ang isang tunog sa kwarto. Ayon sa ugali ng isang nanay na may bata, agad akong nagising. Sa malabong ilaw ng nightlight, namatay ako nang makita ko ang isang anino na nakatayo sa tabi ng kuna ni anak. Biyenan ko pala. Pumasok siya sa kwarto ko nang hindi ko man lang nalaman. Mabilis na tumibok ang puso ko. Anong ginagawa niya sa anak ko sa hating gabi? Pinigilan ko ang hininga ko, tiningnan ko siya. Nakita ko siyang yumuko, ang kanyang kulubot na kamay ay papunta sa dibdib ni anak. Mahimbing na natutulog ang bata, gumalaw siya ng kaunti. At pagkatapos, nakita ko ang isang nakakakilabot na eksena na siguro hindi ko kailanman makakalimutan. Ginagamit niya ang kanyang 2 hinlalaki at hintuturo para hawakan ang maliit na utong ng bata at kinurot niya ito ng malakas. Isang malakas na ang narinig na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Umiyak ng malakas si anak dahil sa sakit. Ang galit ay biglang sumiklab sa loob ko na parang bulkan. Tumalon ako mula sa kama, lumapit sa kuna, at inalis ang kamay niya mula sa anak ko. Anong ginagawa mo? Sumigaw ako, ang boses ko ay nawala dahil sa galit.
Nagulat si Aling Dalisay, siguro hindi niya inasahan na magigising ako. Pero mabilis siyang bumalik sa normal at mukhang naiinis pa dahil sa ginawa ko. Anong ginawa ko at kailangan mong sumigaw ng ganyan? Minamasahe ko lang ang utong niya. Babae siya, kailangan itong masahin mula pagkabata para hindi lumubog ang dibdib niya, para maging maganda, at para magkaroon siya ng maraming gatas para sa susunod na anak niya. Maayos niyang ipinaliwanag na parang normal lang ang ginagawa niya. Maganda? May gatas, inulit ko ang mga salita niya, naramdaman ko na parang narinig ko ito mula sa ibang planeta. Alam niyo ba ang ginagawa niyo? Sinasaktan niyo ang bata. Bagong panganak pa lang siya, napakalamot ng balat niya, paano niyo magagawa yan ng walang awa? Binuhat ko ang anak ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Patuloy pa rin siyang umiiyak, ang maliit niyang katawan ay nanginginig. Tumingin ako sa dibdib niya, ang kanyang utong ay maga at namumula. Ang puso ko ay masakit. Sana ako na lang ang kinurot at hindi ang anak ko. Walang awa? Wala kayong alam. Ginawa ko rin yan sa mga apo ko noon, at lahat sila ay lumaki na may malaking dibdib at maraming gatas. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng apo ko. Patuloy pa rin siyang nagdebate. Mabuti, sumigaw ako. Hindi ko kailangan ang kabutihan mo. Hayaan niyo na lang po kaming mag-ina. Lumabas ka sa kwarto ko ngayon. Itinuro ko ang pinto, ang katawan ko ay nanginginig sa galit. Ito ang unang pagkakataon na naglakas loob akong sumigaw sa biyenan ko, naglakas loob akong palabasin siya sa kwarto ko. Pero hindi ko na makontrol ang sarili ko. Kahit sino ang mangahas na saktan ng anak ko, kaya ko siyang maging isang leon para protektahan ang anak ko. Natigilan si Aling Dalisay sa pagtingin sa akin, siguro hindi niya inasahan na ang tahimik na manugang ay magiging ganito. Tiningnan niya ako ng masama at galit na umalis, sinara ang pinto ng malakas. Niyakap ko ang anak ko, umupo ako sa sahig, at tumulo ang luha ko. Umiyak ako para sa anak ko, umiyak ako dahil sa galit, at umiyak ako para sa sarili kong kawalan ng lakas. Tinawagan ko si Dante, umiyak ako at sinabi sa kanya ang lahat. Akala ko, sa pagkakataong ito, kakampi siya sa akin, protektahan niya kami ng anak niya. Pero nagkamali ako. Pagkatapos marinig ni Dante ang sinabi ko, nanahimik siya ng matagal at bumuntong hininga. Hayaan mo na hon, siguro wala naman siyang masamang intensyon. Ang mga matatanda sa probinsya ay may mga kakaibang paniniwala. Siguro gusto niya lang alagaan ang apo niya sa lumang paraan. Huwag mo nang palakihin ang isyu, matatakot ang nanay. Takot? Tumawa ako ng mapait. Natatakot ka ba na matakot ang nanay mo? Wala ka bang pakialam na nasasaktan ang anak mo? Dante, anak natin yan. Paano ka maging ganito? Hindi ako ganyan. Pero ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Makikipag-away ako sa nanay ko. Pauwiin ko siya sa probinsya. Ang mga kapitbahay ay magsasabi na ako ay isang walang hiya na anak. Sabi niya at mukhang naiinis. Natapos ang tawag at naramdaman ko ang labis na pagkabigo. Ang asawa ko, ang lalaking minahal at pinagkakatiwalaan ko, ay hindi pinili ang panig namin ng anak ko. Pinili niya ang sipag-galang inang bulag at iniwan kami na nasasaktan. Simula noong gabing iyon, hindi ko na hinayaan na maiwan si anak na mag-isa sa biyenan ko. Tuwing natutulog ako, nilolock ko ang pinto. Bumuo ako ng isang matibay na pader para protektahan ang anak ko. Isang pader na binuo ng biyenan at ng asawa ko. Ang relasyon namin ni Aling Dalisay ay tuluyan ng nasira, hindi na ito mababalik sa dati. At iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding away nang dumating ang nanay ko. Natigilan ang nanay ko sa pinto, ang dala niyang basket ng pagkain ay halos mahulog sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang anak niyang minahal, inalagaan, ngayon ay payat, mukhang malungkot, umiiyak, at nakikipag-away sa biyenan sa sarili niyang bahay. Anong nangyayari? Ha, bakit ka umiiyak? Mabilis na inilagay ng nanay ko ang basket at lumapit sa akin. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Nang makita ko ang nanay ko, lahat ng sama ng loob na tinago ko ay biglang bumuhos. Niyakap ko ang nanay ko at umiyak ako na parang isang bata. Mama, mama! Wala na akong masabi, sumigaw na lang ako sa gitna ng pag-iyak. Hinimas ng nanay ko ang likod ko, ang kanyang mata ay naging matalim at tumingin siya kay Aling Dalisay na nakatayo na nakakrus ang mga kamay na may mapanghamon na mukha.
Ate, anong nangyari at umiiyak ang anak ko ng ganito? Bagong panganak pa lang siya, mahina pa ang katawan niya, kung may problema, dapat pinag-uusapan niyo ng maayos. Umiti ng mapait si Aling Dalisay, aba, tingnan mo ang anak mong parang ginto. Napakamayabang na ngayon, naglakas loob na ituro ang mukha ng biyenan at makipag-away. Nagbigay lang ako ng ilang salita at nag-aarte na siya. Talagang spoiled. Kumunot ang noo ng nanay ko. Alam niya ang ugali ko. Ako ay isang tahimik at pasensyosong tao. Kung hindi ako tinulak sa pader, hindi ako magiging ganito. Tumingin ang nanay ko sa lamesa, nakita niya ang malabnaw na plain rice porridge na hindi ko pa nakakain, kinuha niya ang mangkok at ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ito ang pinapakain mo sa anak ko. Ang isang babaeng bagong panganak, pinapakain mo ng plain rice porridge. Kaya naman, dapat siyang maging masaya na may nakakain siya. Ang babaeng nagkaanak ng babae ay dapat lang kumain ng ganyan. Galit na sumagot si Aling Dalisay. Namula ang mukha ng nanay ko, ang kamay niya na may hawak na mangkok ay nanginginig. Kaya mo nang sabihin yan? Ang bawat anak at apo ay apo mo rin, paano mo magagawa ito sa kanila? Tao ka ba? Hindi ako tao. Tao ka ba? Napakagaling mong magturo sa anak mo na makipag-away sa biyenan niya. Ang anak mo na nagbigay ng isang babaeng apo sa pamilya namin ay isang malas at hindi marunong makibagay. Malas, sumigaw ang nanay ko. Ang apo ko ay ginto, isang biyaya sa pamilya ko. Ang mga taong walang pakialam lang ang hindi magpapahalaga sa kanya. Sabi mo siya ay isang basura. Sa tingin ko, ikaw ang dapat itapon. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Naglakas loob ka na murahin ako. Galit si Aling Dalisay at sumugod sa nanay ko. Hindi kita minura, nagsasabi ako ng totoo. Hindi rin nagpatalo ang nanay ko. Inilagay niya ang mangkok sa lamesa at tumayo para harapin ang biyenan. Nagsimula ang isang matinding away. Dalawang babae, ang isa ay para protektahan ang kanyang anak, ang isa naman ay dahil sa kanyang pagkamakasarili at makalumang kaisipan, ay hindi nag-atubiling gamitin ang mga masasamang salita para saktan ang isa't isa. Sa gitna ng galit, nagsalita si Aling Dalisay ng isang masamang salita, ang apo mo ay basura. Dapat noong ipinanganak siya, itinapon na lang sa basurahan. Slap! Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Aling Dalisay. Hindi na makontrol ng nanay ko ang sarili niya. Hindi niya matanggap na may naglakas loob na saktan ang kanyang apo. Hinawakan ni Aling Dalisay ang kanyang namamagang mukha at sumigaw na parang isang nasaktang hayop, aray. Ang lakas mo nang sampalin ako. Walang hiya ka, ipapakita ko sa'yo. Pagkatapos magsalita, sumugod siya at hinawakan ang buhok ng nanay ko. Hindi rin nagpatalo ang nanay ko. Nag-away ang dalawang babae sa sala. Nagulat ako, binuhat ko ang anak ko at pumunta ako sa isang sulok, sumisigaw ako ng walang pag-asa. Natakot si anak at umiyak din siya. Naging magulo ang bahay na parang isang palengke. Mabilis akong kumuha ng cellphone, nanginginig na tinawagan ko ang tatay ko at si Dante. Hindi ko hahayaan na mag-away ang dalawa kong nanay. Nagmamadali akong bumalik sa bahay. Ilang sandali lang, dumating ang tatay ko at si Dante ng sabay. Ang eksena sa harap namin ay nakagulat sa dalawang lalaki. Ang dalawang babae na pinakamamahal at iginagalang nila ay may magulong buhok, magulo ang damit, at patuloy pa rin na nag-aaway. Tama na, sumigaw ang tatay ko. Ang kanyang malakas na boses ay tila may kapangyarihan na pinahinto ang nanay ko at si Aling Dalisay. Mabilis na tumakbo si Dante para hilahin ang nanay niya. Lumapit naman ang tatay ko sa nanay ko para tulungan siyang tumayo. Pansamantalang natapos ang away, pero ang atmosphere sa bahay ay mas naging tense. Lahat ng mata ay nasa dalawang lalaki, naghihintay ng desisyon nila. Ang labanan na ito ay hindi pa natatapos. Naging tahimik ang bahay, ang tanging naririnig lang ay ang pag-iyak ko at ang paghinga ng dalawang nanay. Nakatayo ang tatay ko sa gitna ng bahay, ang kanyang dating tahimik na mukha ay naging matigas. Hindi siya nagsalita agad, tahimik lang siyang tumingin sa namamagang mukha ni Aling Dalisay, sa magulong buhok ng nanay ko, at tumigil siya sa payat kong katawan na may hawak na anak ko. Anong nangyari? Ang boses ng tatay ko ay mabigat at matigas, walang emosyon. Agad na umarte si Aling Dalisay na parang biktima. Umupo siya sa sahig, umiiyak, itinuturo ang nanay ko,
tingnan mo ang asawa mo. Pumunta siya dito para saktan ako, sinaktan niya ako ng walang awa. Matanda na ako, wala naman akong ginawang masama, bakit niya ako ginaganito? Ang bahay na ito ay walang respeto. Narinig ito ng nanay ko at nagalit siya, sinubukan niyang magpaliwanag, pero itinaas ng tatay ko ang kamay niya para pigilan siya. Bumalik siya sa nanay ko, sabihin mo. Gusto ko nang marinig mula sayo. Huminga ng malalim ang nanay ko para kumalma, kahit ang boses niya ay nanginginig pa rin sa galit. Itinuro niya ang plato sa kama ko, tingnan mo. Tignan mo kung paano tinatrato ng biyenan ang anak mo. Sa loob ng isang buwan, plain rice at sabaw lang ang kinain niya, at ngayon, malabnaw na lugaw. Sinabi ko lang ang ilang salita, at minura niya ako, minura niya si Ha, at sinabi niya pa na ang apo niya ay basura, at dapat tinapon na lang sa basurahan. Sabihin mo, may lola ba na may ganoong masamang bibig? Hindi ko na natiis, kaya sinaktan ko siya. Ang bawat salita na sinasabi ng nanay ko ay parang martilyo na tumatama sa dibdib ko at ni Dante. Nanahimik ang tatay ko pero naging maitim ang mga mata niya. Bumalik siya kay Dante na nakatayo ng awkward sa tabi ng nanay niya. Dante, totoo ba ang sinasabi ng biyenan mo? Namutla si Dante at nagsimula siyang magsalita, tatay. Hindi naman po ganun kagrabe ang nangyari. Siguro nagkakamali lang po sila. Ang nanay sanay sa probinsya na magtipid. Kaya, siguro hindi maayos ang pagkain. Ako. Sasabihan ko po ang nanay na mag-ingat po siya. Tumingin siya sa nanay niya at bumalik sa akin. Ha, hindi mo. Bakit mo hinayaan na pumunta ang nanay mo dito para palakihin ang problema? Humingi ka ng tawad sa nanay. Tawad? Nagulat ako sa asawa ko. Para saan ako hihingi ng tawad? Dahil tinrato ako ng masama. Dahil ang anak ko ay sinumpa ng sarili niyang lola. Nang makita ni Aling Dalisay na nagtalo kami, sumigaw siya ng mas malakas. Tignan mo, naglakas loob siyang sagutin ang asawa niya. Ang bahay na ito ay pinamumunuan na ng mga babae. Dante, ikaw ay isang walang hiya na anak, hinahayaan mo na saktan ka ng asawa mo at ng biyenan mo. Sapat na, biglang sumigaw ang tatay ko. Ang kanyang sigaw ay nagulat sa aming lahat. Tumingin siya ng diretsyo kay Dante, ang kanyang mata ay parang kutsilyo. Tinanong ko sa'yo, alam mo ba kung bakit ikaw ay isang manager sa kumpanya ngayon? Natigilan si Dante, namutla siya. Alam ng lahat na ang trabaho niya ay inayos ng tatay ko. Ang isang salita niya ay mas may bigat kaysa sa kahit ano. Tinulungan kita hindi dahil gusto ko nang gumanti ka, kundi dahil naniniwala ako sa kakayahan mo at sa karakter mo. Dahil akala ko, kaya mo nang maging matatag na pundasyon para sa anak ko. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Hinayaan mo na saktan ng nanay mo ang asawa at anak mo sa sarili niyang bahay. Hindi mo sila pinrotektahan kundi naging mahina ka, duwag, hindi mo kayang harapin ang katotohanan. Ang isang lalaking hindi kayang mamahala sa sarili niyang pamilya, paano niya kayang pamahalaan ang isang department? Iniisip mo ba ang reputasyon ko? Ang bawat salita na sinasabi ng tatay ko ay mabagal, malinaw, pero ang bigat ay hindi mabigat. Nanginginig si Dante, pinagpapawisan ang noo niya. Nagsimula siyang magsalita, tatay, ako. Humihingi ako ng tawad, hindi ko po yan ibig sabihin. Hindi ko kailangan ng tawad mo. Sabi ng tatay ko. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, agad mong ibalik ang nanay mo sa probinsya. At simula ngayon, hindi na siya pwedeng pumunta dito at guluhin ang buhay ninyong mag-asawa. Pangalawa, bukas, pumunta ka sa opisina at mag-resign ka na. Wala kang karapatan. Tumayo si Aling Dalisay, itinuro ang mukha ng tatay ko. Akala mo ba sikat ka na? Naglakas loob kang gamitin ang trabaho para pilitin ang anak ko. Si Dante ay anak ko. Kung saan siya, doon din ako. Ang bahay na ito, nang pakasalan si Ha, bahagi na rin ito ng pamilya naming Tiyo. Ang kayamanan niya ay magiging kayamanan ng apo ko. Wala kang karapatan na palayasin ako. Ang kanyang pagkamakasarili at kawalang hiya ay lumabas na. Ngumiti ng mapait ang tatay ko, okay, sige, mag-resign na lang si Dante. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa anak ko at ari-arian niya bago siya ikasal. Wala kayong kahit isang sentimo dito. Ngayon, inaanyayahan kitang lumabas sa bahay ko. Pagkatapos magsalita, bumalik ang tatay ko kay Dante,
ang kanyang boses ay walang emosyon, pumili ka. Natigilan si Dante, sa isang panig ay ang trabaho niya, ang kinabukasan niya, sa kabilang panig ay ang kanyang masamang nanay. Pero hindi siya tanga, ang pagkawala ng trabaho ay nangangahulugang mawawala ang lahat. Bumalik siya sa nanay niya, ang boses niya ay nakiusap, "Mama, siguro umuwi ka muna sa probinsya ng sandali, hintayin mo na lang na kumalma ang lahat at bibisitahin kita." Ikaw. Pinalalayas mo rin ako. Hindi makapaniwala si Aling Dalisay. Tiningnan niya si Dante at ang tatay ko, ang kanyang mata ay puno ng galit. "Sige, ganyan kayo. Nagkasundo kayo para saktan ang matanda. Umuwi na ako. Pero tandaan nyo, hindi ko kayo hahayaan na maging tahimik." Galit na pumasok siya sa kwarto para mag-ayos ng mga gamit niya habang nagmumura pa rin. Sumunod si Dante. Ang bahay ay sa wakas ay bumalik sa tahimik, pero ang puso ko ay wasak. Ang kasal namin ay may malaking lamat na ngayon, hindi ko alam kung paano ito ayusin. Pagkatapos pilitin ni Dante na ibalik ang nanay niya sa probinsya, naging kakaiba ang katahimikan ng bahay. Pero ang katahimikan na ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi mabigat na parang hangin bago ang isang malaking bagyo. Ang lamat sa pagitan namin ni Dante ay naging mas malaki at mas malalim. Nakatira kami sa iisang bahay pero hindi kami nag-uusap. Maaga siyang umaalis at gabi na siyang umuuwi, madalas niyang sinasabi na busy siya sa trabaho para lang maiwasan ako. Kapag nasa bahay siya, nasa cellphone siya, o nakikipaglaro sa anak namin ng pilit at pagkatapos ay maghahanap ng dahilan para lumabas. Alam kong galit siya sa akin at sa pamilya ko. Sa mata niya, ako ang manugang na nag-udyok sa nanay ko na gumawa ng gulo. Ang tatay ko naman ay ang taong ginamit ang kapangyarihan niya para saktan ang pamilya niya. Hindi niya naisip na ang ugat ng lahat ng trahedya ay ang kahinaan niya at ang kasakiman ng nanay niya. Hindi ko na rin sinubukang magpaliwanag o mag-ayos. Naging malamig na ang puso ko. Ang nangyari noong araw na yon ay parang isang malamig na tubig na binuhos sa lahat ng pangarap ko tungkol sa isang masayang kasal. Inialay ko ang lahat ng oras at atensyon ko sa pag-aalaga kay anak. Sa pagtingin sa anak ko, sinabi ko sa sarili ko na maging mas malakas para sa kanya. Isang gabi, habang pinapatulog ko si anak sa kwarto, narinig ko si Dante na nakikipag-usap sa telepono sa sala. Sinubukan niyang magsalita ng mahina, pero sa katahimikan, narinig ko pa rin ang sinasabi niya. Dahil sa pagiging curious, dahan-dahan kong inilagay ang bata sa kuna at lumapit ako sa pinto, nagtago ako sa likod ng pinto para mas marinig ko ng maayos. "Mama, kumalma lang po kayo. Nag-iisip pa po ako ng paraan." Ang boses ni Dante ay mukhang pagod at walang pag-asa. Sa kabilang linya, kahit hindi ko marinig ng maayos ang bawat salita, nararamdaman ko ang matinis at galit na boses ni Aling Dalisay. Pinatulis ko ang tainga ko. "Anong paraan ang sinasabi mo? Tanga ka ba? Siya ang asawa mo, ang anak niya ay may apelyido natin, kaya ang ari-arian niya ay sayo, sa pamilya nating Tiyo. Maging matalino ka, sabihin mo sa kanya na ilipat ang pangalan ng bahay sayo, o kaya ibenta mo na lang, bumili ka ng lupa sa probinsya, at gumawa ng maayos na bahay, at ang matitira ay ilagay sa bangko para may tubo kayo. Bakit kailangan mong tumira sa Manila? Ang gulo-gulo, at minamaliit ka lang ng pamilya ng asawa mo." Naging malamig ang puso ko. Hindi ako makapaniwala na ang biyenan ko ay magiging ganito kawalang hiya at kademonyo. Hindi lang ang buhay ko ang gusto niya, pati na rin ang ari-arian ko. Narinig ko si Dante na nagsimulang magsalita, "Pero mama, ang bahay na ito ay binili ng magulang ni Ha bago kami ikasal. Mahirap po sabihin sa kanya na ilipat ang pangalan ng bahay o ibenta, mama." "Mahirap? Ano nang mahirap?" Galit na sumigaw si Aling Dalisay sa telepono. "Ikaw ay isang lalaki, ang may-ari ka ng bahay na ito. Dapat may boses ka, dapat maging isang lalaki ka. O gusto mong magtago sa ilalim ng saya ng asawa mo habang buhay? Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo ito nagawa, wag mo na akong tawaging nanay." Natapos ang tawag ng galit siyang sinara ang telepono. Nagmadali akong bumalik sa kama, mabilis na tumibok ang puso ko, ang galit at pagkabigo ay umapaw sa loob ko. Si Dante, ang asawa ko, hindi lang siya hindi sumagot sa walang katuturan na hiling ng nanay niya kundi nag-iisip pa siya ng paraan. Anong paraan ang iniisip niya? Iniisip niya ba kung paano ako lolokohin para ibenta ang bahay? Ilang sandali lang, pumasok si Dante sa kwarto.
Tiningnan niya ako na may kaunting pag-aalangan. Umupo siya sa gilid ng kama, sinubukan niyang maging malambing. Hon, tulog na ba si anak? Hindi ako sumagot, tahimik lang akong tumingin sa kanya. Nagpatuloy siya, iniisip ko na, simula nang mangyari ang lahat, naging tensyonado ang atmosphere ng bahay natin. Siguro maghanap tayo ng ibang lugar na titirhan, dahil ang lugar na ito ay nagpapaalala lang ng mga hindi magagandang bagay. Umiti ako ng mapait. Ayan na. O kaya, nagpatuloy siya nang makita niya na wala akong reaksyon, maaari tayong mag-isip tungkol sa pag-invest. Nakita ko na tumataas ang presyo ng lupa sa probinsya. Ibebenta natin ang bahay na ito, bumili tayo ng malaking lupa sa probinsya, mas kikita pa tayo, at hindi na tayo magiging tensyonado. Sa wakas, sinabi niya. Tiningnan ko siya sa mata, ang boses ko ay naging malamig, narinig ko ang usapan niyo sa telepono ng nanay mo. Balak mong ibenta ang bahay ko para ibigay ang pera sa nanay mo, tama ba? Nagulat si Dante at namutla siya. Nagsimula siyang magpaliwanag. Anong sinasabi mo? Ako. Nag-uusap lang kami ng nanay ko tungkol sa negosyo. Negosyo, inulit ko. Kaya pala ang pagkuha sa ari-arian ng asawa ay tinatawag na negosyo. Dante, hindi ko inasahan na magiging ganito ka. Dahil sa sinabi ko, hindi na siya nag-arte. Sumigaw siya, bakit ako? Ang gusto ko lang naman ay makabubuti sa pamilya na ito. Tumingin ka sa ugali mo. Palagi mo akong minamaliit mo ang buong pamilya ko. Ang bahay na ito ay bahay ko rin. May karapatan akong magsalita, tama ba? Wala kang karapatan dito. Sabi ko ng matigas. Pinapaalala ko sa'yo. Ang bahay na ito ay bahay ko, ang ari-arian na ibinigay ng mga magulang ko sa akin at sa anak ko bago ako nag-asawa. Hindi ito kailanman ibebenta o ililipat ang pangalan sa ibang tao. Huwag mo nang sabihin ito ulit, kung hindi, mag-uusap tayo sa korte. Ang dalawang salitang korte ay nagpatigil kay Dante. Tiningnan niya ako ng masama, ang kanyang mata ay puno ng galit at takot. Ang usapan ay natapos sa isang malamig na katahimikan. Noong gabing iyon, natulog kami sa isang kama pero nakatalikod sa isa't isa. Alam kong ang labanan na ito ay malayo pa sa katapusan, at ang kalaban ko ngayon ay hindi lang ang biyenan ko kundi ang lalaking katabi ko ngayon. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamabigat na araw sa buhay ko. Ang atmosphere sa bahay ay naging malamig dahil sa katahimikan ng mag-asawa. Nagkikita kami sa sala, sa kusina pero nagdadaan lang kami na parang estranghero. Hindi na umuwi si Dante para kumain. Madalas siyang umuwi ng gabi at amoy alak. Alam kong ginagamit niya ang alak para makalimutan ang problema niya, pero wala na akong lakas para mag-alala. Ang puso ko ngayon ay puno ng pag-iingat at pag-aalala. Ang takot ay nagsimula na pumasok sa bawat pagtulog ko. Madalas akong nananaginip ng masama. Nanaginip ako na pumasok si Aling Dalisay sa bahay ko, pinalayas niya kami. Nanaginip ako na dinala ni Dante ang mga papeles ng bahay para isangla at sinayang ang lahat ng pera niya sa sugal. Nagising ako na basang-basa ang likod ko sa pawis, mabilis na tumibok ang puso ko. Niyakap ko si anak ng mahigpit at tumulo ang luha ko. Paano kung may mangyaring masama sa akin, anong mangyayari sa anak ko? Sino ang magpoprotekta sa kanya mula sa kasakiman ng pamilya ng tatay niya? Ang pag-isip na ito ay nagdulot sa akin na kumilos. Hindi ako makaupo at maghintay na dumating ang trahedya. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para protektahan ang kinabukasan ng anak ko. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ko si Tita Lani, ang kapatid ng nanay ko. Siya ay isang magaling at matalinong abogado at isang tao na mapagkakatiwalaan ko. Nagdesisyon akong tawagan siya. Nang marinig ko ang boses niya sa kabilang linya, lahat ng emosyon na tinago ko ay bumuhos, umiyak ako, at sinabi ko sa kanya ang buong kwento, mula sa mga paghihirap ko, hanggang sa away ng dalawang nanay at ang plano ng biyenan ko na kunin ang bahay. Matyaga si Tita Lani na nakinig sa kwento ko. Pagkatapos kong magsalita, nanahimik siya ng matagal at nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay matigas pero may halong malasakit. Ha, pakinggan mo ako. Ngayon ay hindi oras para umiyak o matakot. Ang takot ay hindi solusyon sa problema. Kailangan mong gamitin ang batas para protektahan ang legal na karapatan mo at ng anak mo. Naisip mo na ba na gumawa ng huling habilin?
Ang dalawang salitang huling habilin ay nagpatigil sa akin. Napakabata ko pa. Hindi ko inisip ang kamatayan. Pero nang ipinaliwanag niya, nagsimula akong maintindihan. Ang paggawa ng huling habilin ay hindi para isumpa ang sarili ko, kundi isang responsibilidad na aksyon para siguraduhin ang kinabukasan ng taong mahal ko. Ang isang legal na huling habilin ay ang pinakamalakas na kalasad. Sisiguraduhin nito na kung may mangyari sa akin, lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay anak sa ilalim ng pagbabantay ng lolo at lola niya hanggang sa maging matanda na siya. Sa ganitong paraan, walang sinuman ang makakakuha sa ari-arian na yon. Ang desisyong ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan, na parang isang tao na naglalakad sa gabi at nakakita ng isang sulok. Sinabi ko kay Tita Lani na gusto kong gawin ang lahat ng papeles sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sinabi ko sa mga magulang ko. Nalungkot sila na ang anak nila ay kailangang dumaan sa ganitong sitwasyon. Pero pareho silang sumuporta sa desisyon ko. Hinawakan ng tatay ko ang kamay ko at sinabing, "Tamang ginawa mo, anak, ang pag-ingat ay hindi kailanman sobra. Palagi kaming nasa tabi mo." Tinulungan ako ni Tita Lani na ihanda ang lahat ng kinakailangang papeles. Ilang araw pagkatapos, pumunta ako sa isang law office kasama si Tita Lani. Nakaupo ako sa harap ng abogado, mabigat ang loob ko pero matatag ako. Sinabi ko ang lahat ng ari-arian ko, ang bahay na ito, ang kotse na ibinigay ng mga magulang ko, ang mga savings account, at ang kaunting stock. At malinaw kong sinabi ang gusto ko, lahat ng ari-arian, pagkatapos kong mamatay, ay mapupunta sa isang tao, ang anak ko, si anak. Nang pumirma ako sa huling habilin, naramdaman ko na parang inalis ang isang malaking pasanin mula sa dibdib ko. Ito ay isang masakit na bagay na kailangang mag-ingat sa pamilya ng asawa ko, pero kailangan itong gawin. Hawak ang huling habilin na legal, naramdaman ko na mas malakas ako kaysa sa dati. Hindi lang ito isang piraso ng papel, ito ang pangako ko sa anak ko, isang matibay na kalasad para protektahan siya mula sa mga pagsubok ng buhay. Kahit ano pa man ang mangyari sa susunod, kaya ko nang maging panatag na ang kinabukasan ng anak ko ay sigurado. Lumipas ang panahon at naging 1 buwan na si anak. Ang bata ay nagiging mas malakas at mas cute. Sa pagtingin sa kanya na natutulog, nagiging mainit ulit ang puso ko. Para sa kanya, nagdesisyon akong itabi muna ang lahat ng problema. Gusto kong mag-organisa ng isang masayang birthday party para sa anak ko, bilang isang paraan para hilingin ang lahat ng magandang bagay para sa munti kong anghel. Ang mga magulang ko ay siyempre, ang pinakamalaking taga-suporta. Ang nanay ko ay naglista ng mga pagkain, at ang tatay ko ay nag-reserve ng isang fancy na restaurant na malapit sa bahay para imbitahan ang mga kamag-anak at kaibigan. Si Dante naman, pagkatapos ng mahabang e-Cold War, tila gusto rin niyang makipag-ayos. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa party, agad siyang pumayag, at nag-volunteer pa siyang samahan ako sa shopping para bumili ng bagong damit para sa amin. Hindi ko alam kung ang pagbabago niya ay totoo o isang paraan lang para pakalmahin ako, pero ayaw ko nang mag-isip ng masyado. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng isang masayang araw kasama ang anak ko. Ang tanging problema lang ay kung dapat ko bang imbitahan ang biyenan ko o hindi. Maraming sakit na ang naibigay niya sa akin, pero siya pa rin ang lola ni anak. Kung hindi ko siya imbitahan, sasabihin ng mga tao na ako ay isang makasarili at walang alam na manugang. Pagkatapos ng ilang gabing pag-iisip, nagdesisyon akong kausapin si Dante. "Hon, siguro tawagan natin ang nanay mo at imbitahin siya sa birthday party ng anak, lola pa rin siya." Sabi ko, sinubukan kong maging kalmado. Tiningnan ako ni Dante, ang kanyang mata ay may kaunting pagkabigla at pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ko, "Salamat, Hon. Alam kong marami kang pinagdaanan, tatawagan ko agad ang nanay. Sasabihin ko sa kanya na mag-ingat at hindi na kami magkakaroon ng hindi magandang nangyari." Tumango ako at may kaunting pag-asa na magiging maayos ang lahat. Sa araw ng party, bumaba talaga si Aling Dalisay. Suot niya ang isang bagong damit pero ang mukha niya ay malamig. Nang masaya siyang binati ng mga magulang ko, nagbigay lang siya ng kaunting tango. Binigyan niya si anak ng isang murang silver bracelet at sinabing aguinaldo, Christmas gift ng lola niya para sa apo niya. Kung ikukumpara sa maayos na paghahanda ng pamilya ko, ang regalo niya ay mukhang simple at walang halaga. Sa buong party, nakaupo lang siya, ang mukha niya ay mukhang galit. Kapag may nagtatanong sa kanya, sumasagot lang siya.
Bulong siya sa katabi niya, sapat na para marinig ko, ang pagkaanak ng babae, bakit kailangang maging magulo at gumastos ng malaki. Sinubukan kong baliwalain ang mga masasamang salita niya at nag-focus ako sa kaligayahan ng anak ko. Ang party ay naging mainit at masaya, lahat ay nagsasabi na ang cute ni anak. Sa part ng pagbibigay ng regalo, nagulat ang lahat sa ginawa ng tatay ko. Nagdala siya ng isang red velvet box, sa loob ay isang gold necklace. Ito ang regalo ng lolo niya sa kanyang paboritong apo. Ngumiti ang tatay ko at isinuot ang kwintas kay anak. Ang kwintas na ito ay gawa sa purong ginto at may bigat na 5. Pinagawa ko ito sa pinakamagaling na goldsmith para sa kanya. Tingnan mo ha. Itinuro ng tatay ko ang isang maliit na sulok sa loob ng kwintas. Dito, may nakaukit na maliit na an, ang tanda ng goldsmith, para hindi ito malito sa ibang kwintas. Naluha ako sa pagiging emosyonal. Lahat ay humanga sa napakalaking at makahulugang regalo ng tatay ko. Si Aling Dalisay lang, nakatitig sa gold necklace sa lig ng apo niya. Ang kanyang mata ay may kakaibang kinang na hindi ko maipaliwanag. Ito ay pananabik, inggit at kaunting pagpaplano. Ang intuisyon ng isang babae ay nagsabi sa akin na ang pagdating ng gold necklace na ito ay magiging simula ng isang bagong problema. Pagkatapos ng birthday party ni anak, pagkatapos ng 2 linggo, nanganganak din si Ate Hias na asawa ng panganay na anak ni Dante. Tulad ng inaasahan ng buong pamilya, nag-anak siya ng isang malusob na lalaki. Tuwang-tuwa si Aling Dalisay. Tumawag siya kay Dante, ang boses niya ay masaya at masigla. Ipinagmamalaki niya sa buong nayon ang apo niya. Sinabi niya rin na mag-organisa siya ng isang malaking Pasko, Christmas, party para sa apo niya na hindi pa kailanman nangyari. Nang marinig ko ito, masaya ako para sa kanila, pero hindi ko maiwasang malungkot kapag ikinukumpara ko ang ugali ng biyenan ko. Sinabi ni Dante na sa katapusan ng linggo ay magbalik probinsya, umuwi sa probinsya, kami para sa party. Ayaw ko talaga pumunta. Natatakot ako na harapin si Aling Dalisay, natatakot akong marinig ang mga paghahambing at masasamang salita niya. Pero pinilit ako ni Dante, sinabi niya na ito ay mahalagang pangyayari sa pamilya, kung hindi kami pupunta ay magiging walang galang kami. Sa wakas, pilit akong pumayag. Isang araw bago kami umuwi sa probinsya, biglang tumawag sa akin si Aling Dalisay. Ito ang unang pagkakataon na tumawag siya sa akin simula nang mag-away kami. Ang boses niya ay napakatamis. Sa katapusan ng linggo, umuwi kayo ng mas maaga ha. Umuwi kayo para tumulong sa paghahanda sa mga pagkain. At kumusta si anak? Malaki na ba siya? Nagulat ako sa biglaan niyang pag-aalala pero magalang akong sumagot. Opo, medyo lumaki na po siya, mama. Talaga? Maganda yan. At saka, ang gold necklace na regalo ng lolo niya, maganda talaga, totoo ang ginto. Kapag suot ng bata, nagiging mas maliwanag ang mukha niya. Sa katapusan ng linggo, isuot niya yan ha. Para makita ng mga kamag-anak sa nayon ang apo ng lolo at lola niya sa syudad. Ang hiling niya ay nagdulot sa akin ng kaunting pag-aalangan. Ang kwintas ay napakamahal, natatakot ako na isuot ito sa bata dahil hindi ito ligtas. Pero kung tatanggihan ko, sasabihin niya na kuripot ako at ayaw kong isuot sa apo niya. Pagkatapos mag-isip, pilit akong pumayag. Noong gabing iyon, habang nag-aayos ako ng mga gamit para umuwi sa probinsya, tumawag ulit si Aling Dalisay kay Dante. Sinabihan niya siya ng kung ano-ano, nagpakita siya bilang isang mapagmahal na biyenan, at isang lola na nagmamahal sa kanyang anak at apo. At sinabi niya kay Dante na huwag kalimutan ang gold necklace ni anak. Ang sobrang pag-aalala niya sa kwintas ay nagdulot sa akin ng pagdududa. May nagsabi sa akin na may masamang mangyayari. Nagdesisyon ako na hindi ko ipapasuot sa anak ko ang kwintas sa probinsya. Sa halip, inilagay ko ito sa jewelry box ko, nilolock ko ito at tinago sa loob ng aparador. Sinabi ko sa sarili ko na masyado lang akong sensitibo, pero ang pag-ingat ay mas mabuti. Kinabukasan, habang naghahanda kami para sumakay sa kotse, tumawag ulit si Aling Dalisay. Sa pagkakataong ito, tinanong niya ng diretsyo si Dante, ipinasuot mo na ba ang kwintas kay anak? Tumingin sa akin si Dante, nagsinungaling ako na tinago ko na ito sa bag, at isuot ko na lang ito pagdating namin. Sinabi niya rin ito sa nanay niya. Naramdaman ko ang kaunting pagiging kampante. Pero masyado akong naging kampante sa pagiging masama ng biyenan ko.
Hindi siya umuwi sa probinsya pagkatapos ng birthday party ni anak. Nanatili siya sa bahay ng isang kamag-anak na malapit at siguro gumawa siya ng paraan para makopya ang susi ng bahay namin. Noong tanghali na yon, habang nasa biyahe kami pauwi sa probinsya, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kapitbahay namin. Sinabi niya na nakita niya ang biyenan ko na bumukas ng pinto ng bahay namin at sinabi niya na may nakalimutan siyang gamit. Nagulat ako. May masamang pakiramdam ako. Nagmamadali akong sinabihan si Dante na bumalik kami, pero sinabi niya na nag-aalala lang ako ng sobra. Umuwi lang ang nanay para kunin ang gamit niya, wala naman yan. Nakaupo ako sa kotse at ang puso ko ay parang nasusunog. Sana mali ang pakiramdam ko. Pero nang makauwi kami sa probinsya, pumasok kami sa bahay at nakita ko ang nangyari. Alam ko na tama ako at mas malala pa sa inaasahan ko. Ang bahay ng pamilya ng asawa ko sa probinsya ay pinalamusyan, maraming pagkain, at maraming bisita. Lahat ay nakapalibot sa kuna na nasa gitna ng bahay para makita ang apo ng pamilya. Si Aling Dalisay naman ay tuwang-tuwa. Nakasuot siya ng isang red silk eday, ang mukha niya ay masaya, at naglalakad siya sa buong lugar na ipinagmamalaki ang apo niya. Nang makita niya kami, tiningnan niya lang kami at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay. Binuhat ko si anak at naghanap ako ng isang sulok para umupo. Ang maingay na atmosphere ay nagdulot sa akin ng pagiging hindi komportable. Si Dante naman ay parang isda sa tubig. Naghelo siya sa lahat ng kamag-anak at iniwan kami. Habang nakaupo ako mag-isa, lumapit sa akin si Ate Hias na may hawak na anak niya. Umiti siya at sinabi sa akin, "Tingnan mo, ang anak ko na si Titus ay malusog, di ba? Siya ang bida ngayon." Ngumiti ako at bumati sa kanya, pero ang mga mata ko ay tumigil sa leg ng bata. May nakita akong bagay na kumikinang at pamilyar sa akin. Ito ay isang gold necklace. At nang tiningnan ko ng maigi, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ito ang gold necklace ni anak. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang design, ang kapal, ang kulay ng ginto, lahat ay pareho. Ate, napakaganda ng kwintas na ito. Sino po ang nagbigay sa bata? Sinubukan kong pigilan ang boses ko na manginig. Tuwang-tuwa si Ate Hias. Regalo ng nanay ko. Ang nanay, napakabait, alam niya na nag-anak ako ng lalaki, kaya binigyan niya ang apo niya ng isang mamahaling regalo. Ang kwintas na ito ay sabi, 5 gold bars. Regalo ng nanay, inulit ko, parang nabingi ako. Ang lahat ay naging malinaw. Ang biyenan ko ay bumalik sa bahay namin, ginamit niya ang spare key para pumasok, binuksan niya ang aparador at kinuha niya ang kwintas ng anak ko para ibigay sa apo niya. Ang galit na hindi ko naramdaman noon ay biglang sumiklab sa loob ko. Ang kanyang kawalang hiyaan ay lumagpas na sa lahat ng limitasyon ko. Hindi na ako makapanahimik. Huminga ako ng malalim, tumayo ako at dumiretso ako sa lugar kung saan nakaupo si Aling Dalisay. Nagsalita ako ng malakas, malinaw, sapat na para marinig ng lahat sa paligid. "Mama, may gusto po akong itanong sa inyo." Lahat ay tumigil at tumingin sa akin. Nagulat si Aling Dalisay, pero mabilis siyang bumalik sa dati niyang pagiging mayabang. "Ano nang gusto mong sabihin? Sabihin mo ng maayos. Bakit kailangan mong sumigaw? Gusto ko pong itanong sa inyo, ang gold necklace ba sa lig ng anak ng kuya at ate ay sa anak ko po?" Ang tanong ko ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng party. Nagulat ang lahat. Ang mukha ni Aling Dalisay ay nagbago, pero sumigaw siya ulit. "Ano nang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka na mag-akusa sa biyenan mo na nagnakaw. Ang kwintas na yon ay binili ko para sa apo ko. Nag-iinggit ka ba sa hipag mo kaya sinisiraan mo ako?" Nakita ni Ate Hias ang nangyari at mabilis siyang nagpaliwanag sa biyenan niya. "Tama, ha? Ito ay regalo ng nanay sa anak ko. Bakit mo sinasabi na sa anak mo? Alam kong kung wala akong ebidensya, walang maniniwala sa akin." Kalmado akong nagsalita, ang kwintas na regalo ng tatay ko kay anak ay may special na sign. Ipinagawa ng tatay ko sa goldsmith na mag-ukit ng maliit na "and" sa loob ng kwintas. Ngayon, kung kukunin lang natin ang kwintas at titingnan, magiging malinaw ang lahat. Ang sinabi ko ay nagpatigil kay Aling Dalisay at Ate Hias. Nagsimula na ang mga tao na magbulungan. Ang tatay ng asawa ko, isang patriarchal na lalaki, na palaging nagpapahalaga sa reputasyon, ay nagsalita, "Ano pa ba ang ginagawa nyo?
Kunin ang kwintas at ipakita sa lahat. Kung hindi totoo ang sinabi niya, hindi na siya pwedeng manirahan sa bahay na ito. Agad na lumapit si Dante sa akin, at hinila ang kamay ko habang bumubulong, anong ginagawa mo? Kung may problema, dapat sa bahay na lang natin pag-usapan. Ano na lang ang mukha natin sa mga kamag-anak natin? Inalis ko ang kamay niya, ang mga mata ko ay puno ng pagkabigo. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang reputasyon mo. Hindi ko na ito matitiis. Sa ilalim ng pressure ng lahat, nanginginig na kinuha ni Ate Hias ang kwintas mula sa liig ng anak niya at ibinigay sa tatay ng asawa ko. Hawak niya ang kwintas, tiningnan niya ang loob. Naging tahimik ang lugar, lahat ng mata ay nasa kanya. At pagkatapos, ang mukha niya ay naging malungkot. Wala siyang sinabi, tahimik lang niyang ibinigay ang kwintas sa mga taong malapit sa kanya. Sa loob ng kwintas, isang maliit na N ang malinaw na nakita. Ang katotohanan ay lumabas na at ang katahimikan ay kumalat sa buong bahay. Lahat ng mata ay nasa kay Aling Dalisay. Ang mga mata na puno ng pagkabigla, pagiging curious at pagkainis. Ang mukha niya ay namutla at naging berde, ang kanyang labi ay nanginginig at walang masabi. Ang ebidensya ay nasa harap niya, hindi na niya maikakaila. Akala ko, magiging nahiya siya at hihingi ng tawad, pero hindi, ang kanyang pagiging walang hiya at pagiging agresibo ay lumabas ulit. Nang nasa pader na siya, wala na siyang mawawala. Bigla siyang sumigaw at itinuro ang mukha ko, ikaw. Pinlano mo ito. Alam mong mahal ko ang apo ko kaya sinadya mong dalhin ang kwintas dito at nag-arte na nawala para akusahan ako, para sirain ang reputasyon ko. Ikaw ay isang ahas na babae. Nagulat ako sa pagiging walang hiya ng biyenan ko. Hindi lang siya magnanakaw kundi isang profesional na sinungaling. Kaya mo nang sabihin yan? Ibinaba ko ang boses ko. Mama, sigurado ka ba na gusto mong hingin ko ang security camera sa kapitbahay? Ang kamera sa bahay niya ay nakatutok sa pinto ng bahay natin. Para makita natin kung sino ang pumasok sa bahay kaninang tanghali. Sabi ko ng matigas, kahit nag-aalala ako kung malinaw ba ang kuha ng kamera. Pero alam kong matatakot ang biyanan ko na kumuha ng risk. Tulad ng inaasahan ko, nang marinig ni Aling Dalisay ang dalawang salitang "camera", namutla siya. Alam niya natalo na siya, pero imbes na yumuko, pinili niyang gawing mas malala ang lahat. Ikaw! Tinatakot mo ako. Walang hiya! Pagkasabi noon, sumugod siya sa akin na parang isang baliw, itinaas niya ang dalawang kamay niya at sinubukang kalmutin ang mukha ko. Nagulat ako, umatras ako ng isang hakbang, pero hindi ko pa rin maiwasan. Ang matatalim na kuko niya ay nag-iwan ng isang mahabang guhit sa pisngi ko, masakit. Nang makita ni Dante na sinasaktan ang asawa niya, agad siyang sumugod para pigilan ang nanay niya. Mama! Wag po! Pero si Aling Dalisay ay wala na sa kontrol. Sinasaktan niya ako at minamaliit niya ako gamit ang mga masasamang salita. Kailangan kong saktan ang walang hiya na manugang na ito. Kinuha mo ang anak ko, at ngayon, gusto mo nang saktan ang buong pamilya ko. Dumating ang mga magulang ko. Nang makita ng nanay ko na sinasaktan ako, sumugod siya para protektahan ako. Ang masayang Pasko party ay naging isang magulong battlefield. Ang mga sigaw, mura, at iyak ng mga bata ay naging malakas. Ang mga bisita ay natakot at tumakbo, ang iba naman ay curious na nanood. Tumigil lang ang away nang may tumawag ng pulis. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis. Nang makita nila ang magulo na eksena, umiling lang sila. Lahat manahimik. Ang mga taong kasama sa nangyari ay pumunta sa police station para sa investigasyon. Kaya ang buong pamilya namin, mula sa mga magulang ko, sa amin, hanggang sa pamilya ng asawa ko, ay inimbita sa police station. Nakaupo sa police car, niyakap ko ng mahigpit si anak na umiiyak sa takot sa braso ko. Tumulo ang luha ko. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong kahihiyan. Dahil lang sa kasakiman at pagkamakasarili ng isang babae, ang buong pamilya ay nakaranas ng kahihiyan na hindi kailanman matatanggal. Ang kasal ko sa puntong ito ay sa wakas ay natapos na. Wala na akong nakikitang pag-asa. Ang police station ay isang lumang bahay, ang pader ay kulay dilaw. Dinala kami sa isang masikip na opisina na amoy ng lumang papel at sigarilyo. Isang batang pulis na mukhang bata ay nakaupo sa likod ng desk, sinubukan niyang maging seryoso habang kumukuha ng statements sa bawat isa.
Ang atmosphere ay napakabigat. Tahimik na nakaupo ang tatay ng asawa ko, nakayuko. Siya ay isang taong may posisyon sa pamilya, at palagi niyang pinapahalagahan ang reputasyon. Siguro ito ang unang beses na nakatapak siya sa ganitong lugar. Ang kuya at hipag ni Dante ay nakaupo sa isang sulok, namumutla sa takot at kahihiyan. Nakatayo si Dante sa tabi ko, pero hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin, at wala siyang sinasabi. Si Aling Dalisay lang ang hindi nagsisisi. Kahit dito, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang drama. Umiyak siya at sinabing siya ay inakusahan, na sinira siya ng manugang at ng pamilya ng biyenan niya. Ikinuwento niya ang mga paghihirap niya, kung paano siya nag-sacrifice para sa anak niya, at kung paano siya tinatrato ng masama ngayon. Ang batang pulis ay malinaw na nag-aalangan sa pag-arte ng matandang babae. Nagkamot siya ng ulo, hindi niya alam kung paano ito ayusin. Sa mismong sandaling ito, nagsalita ang tatay ko. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag pero may bigat na hindi dapat baliwalain. Sir, sa tingin ko, hindi na namin kailangang ubusin pa ang oras ninyo. Ang lahat ay malinaw na. Ang gold necklace ay ari-arian ng apo ko. Ang biyenan na ito ay kinuha ito ng walang pahintulot. Ang aksyon na yon sa ilalim ng batas ay isang krimen. Pero, iniisip din namin ang pamilya, ayaw naming palakihin ang issue. Huminto ng sandali ang tatay ko, at tumingin siya kay Aling Dalisay na nanahimik na ngayon. Pero, nagpatuloy ang tatay ko, para hindi na mangyari ito, para maging tahimik ang buhay ng anak ko at ng apo ko, may hihilingin ako. Hinihiling ko na si Aling Dalisay ay sumulat ng isang kasunduan sa harap ninyo at sa harap ng pamilya. Ang kasunduan ay napakasimple. Una, kailangan niyang tanggapin ang mali niya at ibalik ang kwinta sa apo ko. Pangalawa, kailangan niyang mangako na simula ngayon, mananatili siya sa probinsya, hindi siya pwedeng pumunta sa syudad, at hindi niya pwedeng guluhin ang buhay ng anak niya at ng asawa niya, sa kahit anong paraan. Kung lalabag siya, agad naming itutuloy ang kaso na ito. Ang mga matitigas at malinaw na salita ng tatay ko ay nagpatigil sa lahat sa kwarto. Tinignan siya ni Aling Dalisay, ang kanyang bibig ay nakabukas na parang hindi siya makapaniwala. Wala kang puso, sumigaw siya. Hindi ako walang puso. Sumagot ang tatay ko. Ito ang tanging paraan para maayos ang lahat. Maaari mong piliin na hindi pumirma at gagawin namin ang lahat ayon sa batas. Sa halaga ng gold necklace, alam mo ang mangyayari. Ang batang pulis ay masaya na may maayos na solusyon at mabilis siyang sumang-ayon. Tama po ang tatay ninyo, mas maganda kung ayusin niyo na lang ang problema sa pamilya niyo. Mama, isulat mo na ang kasunduan para matapos na ito. Tumayo ang tatay ng asawa ko. Bumuntong hininga siya at bumalik sa asawa niya, isulat mo. Gaano katagal mo pa bang gustong gawing kahihiyan ang buong pamilya? Iyon ang huling drop. Dahil sa pagtalikod ng asawa at anak niya, at dahil sa pagtulak ng pamilya ng biyenan niya sa pader, wala nang daan si Aling Dalisay. Nanginginig siyang kinuha ang ballpen. Ang luha ng galit at kahihiyan ay nagsimulang bumuhos. Sinusulat niya habang nagmumura. Ang kasunduan ay sinulat sa isang magulo at nanginginig na sulat, puno ng galit. Pagkatapos niyang pumirma at fingerprint, maingat na kinuha ng tatay ko ang papel, nilupi ito at inilagay sa bulsa ng kanyang coat. Tumayo siya, magalang na nagpasalamat sa mga pulis at bumalik sa pamilya ng asawa ko, at nagsabi ng huling salita, sana ito na ang huling beses na magkikita tayo sa ganitong sitwasyon. Umalis kami sa isang mabigat na katahimikan. Naging maitim na ang kalangitan sa labas, ang bagyo ay tila lumipas na, pero ang mga aftershock nito ay nasa amin pa rin. Alam kong ang kasunduan ay hindi makakabura sa mga sakit sa puso, at hindi rin ito kayang kontrolin ang pagiging masama ng isang tao. Ito ay simula pa lang. Umuwi kami sa Manila sa mismong gabing iyon. Si Dante ang nagmamaneho, at ako ay nakaupo sa likod kasama si anak. Sa loob ng mahabang biyahe, walang nagsasalita. Inilagay ko ang ulo ko sa bintana, tinitingnan ko ang mga ilaw sa daan na dumadaan ng walang direksyon, ang puso ko ay walang laman. Ang kasunduan ng biyenan ko ay hindi nagbigay sa akin ng pakiramdam ng tagumpay kundi pagod at pagkadismaya. Nanalo ako sa isang labanan pero tila natalo ako sa buong kasal ko. Ilang araw pagkatapos, ang buhay namin ay nanatiling tahimik. Halos iwasan ako ni Dante. Madalas siyang umalis ng maaga at umuwi ng gabi na tulog na kami. Ayaw ko na rin siyang kausapin.
Lahat ng salita ay naging walang halaga. Nag-focus lang ako sa pag-aalaga kay anak, sinubukang maghanap ng kapayapaan sa tabi niya. Sa mismong sandali na akala ko ay lumipas na ang bagyo, dumating ito ulit, mas malala at mas masama. Noong hapon na yon, habang pinapakain ko ang anak ko, biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Dante. Umuwi lang siya galing sa trabaho, pagod siyang nakahiga sa sofa. Nakita niya ang tawag ng kuya niya at pilit niyang sinagot. "Hello kuya, ano po yun?" Pero ilang segundo lang, biglang nagbago ang mukha ni Dante. Agad siyang umupo, ang boses niya ay naging gulat. "Anong sinasabi mo?" "Si Mama." "Anong nangyari kay Mama?" "Anong ospital?" Naging masakit ang puso ko. May masamang pakiramdam ako. Ibinaba ni Dante ang tawag, nagmamadali siyang kinuha ang mga susi ng kotse, at ang boses niya ay nanginginig, "Si Mama." Uminom siya ng pesticide para magpakamatay, nasa ospital siya. Kailangan kong umuwi agad. Natigilan ako. Uminom ng pesticide. Paano nangyari yon? Kahit gaano ako kagalit sa kanya, hindi ko kailanman gugustuhin na mangyari ito. "Hon, kumalma ka, baka nagkakamali lang." Nagsimula akong magsalita. "Anong nagkakamali?" Ang kuya ko ay umiiyak sa telepono. "Alagaan mo ang anak, aalis na ako." Sabi ni Dante at tumakbo siya palabas. Pero ilang hakbang, bigla siyang bumalik at tumingin sa akin ng kakaibang tingin, isang tingin na may halong pag-aakusa. "Siguro sumama ka na lang. May parte ka rin sa nangyari sa nanay." Namanhid ako. Anong sinasabi niya? Inaakusahan niya ako. Pero nang makita ko ang mukha niya na puno ng sakit at gulat, hindi ko siya matanggihan. Kahit anong mangyari, isa pa rin siyang tao. Nagmamadali akong naghanda ng kaunting gamit para kay anak at mabilis kaming umalis. Pangalawang beses sa loob ng isang linggo. Pagdating namin sa ospital, ang atmosphere ay puno ng lungkot. Ang tatay ng asawa ko, ang kuya at hipag ni Dante ay hindi mapakali sa labas ng emergency room. Nang makita ni Dante, tumakbo ang kuya niya para yakapin siya, umiiyak. "Umuwi ka na." "Si Mama." Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya. Hindi rin makontrol ni Dante ang sarili niya. Nagyakapan ang magkapatid at umiyak. Nakatayo ako sa isang sulok na may hawak na si anak, naramdaman ko na parang nasa ibang mundo ako. Naghintay kami na puno ng pag-aalala at takot. Pagkatapos ng kalahating oras, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang matandang doktor ang lumabas at inalis niya ang maskara niya, ang mukha niya ay mukhang nalito. "Sino ang pamilya ni Dalisay?" Lahat kami ay lumapit sa kanya. "Doktor, kumusta po ang nanay ko? Delikado po ba siya?" Nagmamadaling nagtanong si Dante. Tiningnan kami ng doktor at bumuntong hininga at nagsalita ng isang bagay na nakagulat sa lahat. "Okay lang ang pasyente, buti na lang at isang maliit na bahagi lang ang nainom niya, at isang klase lang ng pesticide na may mababang level, na pump out agad ang tiyan niya kaya hindi naapektuhan ang buhay niya. Magpahinga lang siya ng ilang araw at pwede na siyang lumabas." "Okay lang po?" Nagsimula siyang magsalita. Tama, sa totoo lang, sa loob ng ilang taon ko sa trabaho, wala pa akong nakitang ganoong kadaling kaso ng pagpapakamatay. "Sige na, pumunta na kayo para bisitahin siya, pero manahimik kayo." Pagkatapos magsalita, umalis ang doktor at naiwan kaming nakatayo na parang estatwa. Ang atmosphere ng pag-aalala at lungkot ay biglang nawala, sa halip ay isang kakaibang katahimikan. Tiningnan ko si Dante, tiningnan niya ako, at lahat kami ay nagtinginan. Walang nagsasalita, pero sa isip ng bawat isa ay isa ang naiisip. Pumasok kami sa kwarto, si Aling Dalisay ay nakahiga sa kama, sarado ang kanyang mga mata, namumutla ang mukha niya, mukhang mahina siya. Pero nang marinig niya ang tunog ng aming paglalakad, dahan-dahan niyang binuksan ang mata niya. Nang makita niya si Dante at lalo na nang makita niya ako na nakatayo sa likod niya, ang dalawang luha ay biglang tumulo. Inilagay niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kamay ni Dante, ang boses niya ay mahina. "Dante, anak, bakit mo pa siya dinala dito? Gusto mo ba na mamatay ako na bukas ang mga mata ko?" Ang drama ay nagsimula na. Ang buong kwarto ay naging tahimik at mainit pagkatapos ng sinabi ni Aling Dalisay. Ang tatay ng asawa ko at ang kuya ni Dante ay nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa akin.
Ang hipag ko naman ay nagmamadaling lumapit sa tabi ng kama at hinimas ang kamay ng biyenan niya. Mama, bagong gising pa lang po kayo, wag na po kayong magsalita ng marami. Ang problema, pagkatapos na lang. Pero si Aling Dalisay ay tila hindi siya narinig. Nakatitig siya kay Dante, ang kanyang mata ay puno ng luha pero may isang nakakatakot na desisyon. Inalis niya ang kamay ng hipag ko, ang boses niya ay mahina pero ang bawat salita ay malinaw. Hindi. Kailangan kong sabihin ngayon. Dante, pakinggan mo ako ng maayos. Kung siya ang nandito, wala ako. Pumili ka. Isa, iwanan mo na ang walang hiya na asawa mo at simula ngayon, mamuhay ka na ng mag-isa. Pangalawa, ituring mo na lang na wala ka ng nanay. Mas gugustuhin ko pa ng mamatay kaysa makita ang anak ko na inaapi ng asawa at pamilya niya. Natigilan si Dante, namutla siya. Nagsimula siyang magsalita, Mama, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? May anak na po kami ni Ha. Anak? Tumawa si Aling Dalisay ng mapait. Ang tawa ay nakakatakot. Nag-anak lang siya ng isang babae, hindi isang lalaki para maging mahal mo siya. Sinasabi ko sa'yo, nakahanap ako ng ibang mapapangasawa para sa'yo sa probinsya. Ang anak ni Mang Inday sa dulo ng kanto, naaalala mo ba? Siya ay maganda, mabait at masipag. Ang pinakamahalaga, ang fortune teller ay nagsabi na siguradong mag-aanak siya ng lalaki. Kapag pinakasalan mo siya, magkakaroon ka ng mabait na asawa at isang anak na lalaki, at hindi ka na mamumuhay ng mahirap. Ano pa ba ang hinihintay mo? Ang bawat salita niya ay parang libu-libong kutsilyo na tumusok sa puso ko. Ngayon ko lang naintindihan ang buong drama. Ang pag-inom ng pesticide ay isang dahilan lang, isang maruming paraan para pilitin ang anak niya na makipaghiwalay. Hindi lang niya ako gustong paalisin, kundi pinlano niya na rin ang ibang kasal para sa asawa ko, dahil lang sa isang rason, para magkaroon ng apo na lalaki. Nakatayo ako doon, may hawak na si anak, at naging malamig ang katawan ko. Lahat ng galit, sakit, at lungkot na tinago ko ay biglang sumabog. Pero hindi ako umiyak, at hindi rin ako sumigaw. Ang puso ko ay naging manhid. Tiningnan ko si Dante, naghihintay ako sa huling reaksyon niya. Ito ang huling pagkakataon niya at ng kasal namin. Kung sasabihin niya ang isang salita lang para protektahan kami ng anak ko, kahit isang salita lang, siguro magkakaroon pa ako ng kaunting pag-asa. Pero hindi niya ginawa. Nasa pagitan siya ng isang nanay na nasa panganib at ng isang asawa na kinaiinisan niya, si Dante ay tuluyan ng bumagsak. Ang kahinaan, ang insecurity, ang galit na tinago niya ay sa wakas ay lumabas na. Bumalik siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naging pula, at sumigaw siya ng mga salitang hindi ko kailanman makakalimutan. Masaya ka na? Ha? Masaya ka na ba? Dahil sa pagiging matigas ng ulo mo kaya nangyari ito sa nanay ko. Dahil sa iyo kaya nagkawasak-wasak ang pamilya ko. Palagi kang nag-aarte na parang banal, palagi mong ginagamit ang mga magulang mo para apihin ako. Sinasabi ko sa iyo, pagod na akong mamuhay sa pamilya mo. Pagod na ako. Ang kanyang sigaw ay narinig sa buong ospital. Nagulat si anak sa kamay ko at umiyak ng malakas. Ako naman, nakatayo ako doon, tinitingnan ko ang lalaking minahal ko, ang lalaking ibinigay ko sa kanya ang buong buhay ko, ngayon ay gumagamit ng mga masasamang salita para insultuhin ako. Ang huling luha ko ay tumulo, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagkabigo. Labis na pagkabigo. Ang lahat ay natapos na. Bumalik ako at hindi ako nagsalita, niyakap ko ng mahigpit ang anak ko at umalis ako sa mainit na kwarto. Ayaw ko nang makita ang sinuman sa kanila. Ang mga hakbang ko ay naging mas mabilis na parang tumatakas ako mula sa isang masamang panaginip. Hindi ako hinabol ni Dante, siguro busy siya sa pagiging isang mabait na anak o siguro sa puso niya gusto niyang umalis na ako. Paglabas ko ng ospital, sumakay ako ng taxi at sinabi ko sa driver ang address ng bahay ng mga magulang ko sa syudad. Ayaw ko nang bumalik sa bahay na yon. Hindi na yon ang tahanan ko. Habang nasa biyahe, nag-text ako kay Dante ng isang maikli at diretsyo na mensahe. Maghiwalay na tayo. Ang taxi ay umalis sa dilim, naiwan sa likod ang mga ilaw ng ospital at ang isang magulo at masakit na nakaraan. Niyakap ko si anak na mahimbing na natutulog sa braso ko. Minsan, nanginginig siya na parang nananaginip ng masama.
Dahan-dahan ko siyang kinumutan, ang luha ko ay tahimik na dumadaloy sa pisngi ko. Hindi na ako nakakaramdam ng sakit o galit, ang tanging nararamdaman ko lang ay isang nakakatakot na kawalan ng laman. Lahat ng emosyon ay tila nawala pagkatapos ng sigaw ni Dante sa ospital. Ang pag-ibig, pag-asa, pagiging pasensyoso, lahat ay naging abo. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko, malapit na ang hating gabi, nang makita nila ako na may hawak na anak ko at mukhang malungkot, walang silang sinabi, tahimik lang silang binuksan ang pinto. Kinuha si anak mula sa akin at dinala ako sa kwarto. Niyakap ako ng nanay ko, ang pamilyar na mainit na yakap ay nagpabagsak sa matibay na pader na sinubukan kong itayo. Umiyak ako na parang wala nang bukas. Ang tatay ko ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang kamay ay hinimas ang buhok ko. Okay lang yan, anak, magiging maayos ang lahat. Nasa bahay ka na, walang sinuman ang makakapanakit sa'yo. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ni anak, tinitingnan ko ang mukha ng anghel niya habang natutulog, masakit ang puso ko. Paghihiwalay. Ang dalawang salitang iyan ay napakabigat. Akala ko, hindi ko kailanman haharapin ang ganitong sitwasyon. Pero ngayon, ito ang tanging pagpipilian. Hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko sa isang toxic na environment. Hindi ko hahayaan na masaksihan niya ang mga away, na magdusa siya mula sa pagiging malamig ng lola niya at sa kahinaan ng tatay niya. Ang paghihiwalay ay hindi ang katapusan kundi isang kalayaan. Kalayaan para sa akin at ang pinakamahalaga ay protektahan si anak para sa isang tahimik na kinabukasan. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa bintana, ang desisyon ko ay naging mas malinaw at mas matatag kaysa sa dati. Hindi na ako umiyak. Tinawagan ko si Tita Lani. Ang boses ko ay kakaibang kalmado. Tita, pwede po ba akong humingi ng tulong para sa divorce paper? Sa kabilang linya, nanahimik ng sandali si Tita Lani. Siguro, inaasahan na niya ito. Pinag-isipan mo na ba ng mabuti? Opo, pinag-isipan ko na po ng mabuti. Hindi ko na po kaya na magpatuloy. Sige, naintindihan ko. Magpahinga ka at alagaan mo ang apo ko. Lahat ng papeles, ako na ang bahala. Nang sinabi ko sa mga magulang ko ang huling desisyon ko, hindi sila nagulat. Sinabi lang ng tatay ko, nirerespeto ko ang desisyon mo. Ang anak ko ay dapat mamuhay ng may respeto. Niyakap ako ng nanay ko, ang kanyang mga mata ay namula. Marami ka ng pinagdaanan. Simula ngayon, mamuhay ka para sa sarili mo at para sa anak mo na si anak. Ang suporta ng pamilya ko ay ang pinakamalaking lakas ko ngayon. Alam ko na ang daan ay hindi magiging madali, pero hindi ako mag-isa. May anak ako, may mga magulang ako, may bahay ako na babalikan. Sapat na yon. Ang kasal na ito ay dapat na matapos, nang mabilis at walang pagsisisi. Ilang araw pagkatapos kong umuwi sa bahay ng nanay ko, patuloy na tumatawag at nagte-text si Dante. Ang laman lang ng mensahe ay mga paghingi ng tawad at pagmamakaawa na magbago ang isip ko. Hindi ako sumasagot sa kahit anong mensahe, at hindi rin ako sumasagot sa kahit anong tawag. Ang puso ko ay nagdesisyon na lahat ng salita niya ay wala ng halaga. Gusto ko lang ng katahimikan para ayusin ang buhay ko at maghintay ng araw sa korte. Isang hapon, habang nakaupo ako sa balcony na nagbabasa ng libro, nagmamadaling lumapit sa akin ang nanay ko. Ha, ang kuya at hipag ni Dante ay nandito para kausapin ka. Nagulat ako. Bakit sila nandito? Ayaw ko na talagang makita ang kahit sinuman sa pamilyang yon. Pero nandito na sila, hindi ko sila pwedeng paalisin. Bumuntong hininga ako at sinabihan ang nanay ko na papasukin sila. Pumasok si Kuya Long at Ate Hias, may hawak silang mga regalo at mukhang awkward at nahihiya. Iba sa pagiging mayabang niya, si Ate Hias ngayon ay mukhang mabait at kawawa. Si Kuya Long naman ay mukhang malungkot. Sinabihan sila ng nanay ko na umupo pero hindi niya maitago ang pagiging malamig niya. Naglagay lang siya ng tubig sa baso at pumasok sa kusina para bigyan kami ng privacy. Pagkatapos ng isang awkward na katahimikan, nagsalita si Kuya Long. Ang boses niya ay mabigat at malungkot. Tita, kami. Pumunta kami dito para humingi ng tawad sa ngalan ng nanay. Ang nangyari ay kasalanan ng nanay. Matanda na ang nanay namin at may mga makalumang paniniwala at nagdulot siya ng maraming sakit sa'yo. Kami ay nahihiya. Nagpatuloy si Ate Hias, ang boses niya ay mahina, tama ha.
Nagkamali ang nanay. Marami na kaming sinabi sa nanay. Simula ngayon, mananatili na siya sa probinsya kasama kami. Nangangako kami na hindi na siya pupunta dito para guluhin ka. Nananahimik lang ako, walang emosyon na ipinapakita. Ang paghingi ng tawad na ito, kahit totoo, ay huli na. Nang makita niya na hindi ako nagsasalita, kinuha ni Kuya Long ang isang sobre at isang bank card mula sa bulsa niya at inilagay sa mesa. Ito ang sulat ng nanay na humihingi ng tawad sa'yo. At ito naman ang sahod at bonus ni Dante sa loob ng ilang buwan. Pinabibigay niya ito para may magamit ka sa anak mo. Siya ay nahihirapan at malungkot din. Tiningnan ko ang sulat ay magulo at hindi galing kay Aling Dalisay. Ang taong sanay lang na humawak ng hoy, ang laman ay galing sa mga anak niya. Isang masamang drama na naman. Ibinigay ko kay Kuya Long ang card at ang sobre. Hindi ko po kailangan yan. Dalhin niyo na lang po. Tanggapin mo na para matuwa ka sa amin. Pakiusap ni Kuya Long. Ito ay galing sa puso ni Dante, nagsisisi talaga siya. Maaari mo bang bigyan siya ng isang pagkakataon? Napakabata pa ni anak. Nang marinig ko ang pangalan ng anak ko, nalungkot ako pero ang imahe ni Dante na sumisigaw sa akin sa ospital ay malinaw. Ang sugat ay hindi magagamot ng ilang salita ng paghingi ng tawad. Ang problema namin, kami ang mag-aayos. Salamat sa pagbisita ninyo ngayon. Pagod na ako, papasok na ako sa kwarto. Tumayo ako, yumuko ako sa kanila at pumasok ako sa kwarto. Ayaw ko nang marinig ang kahit anong salita. Ang usapan ay natapos na. Umupo sila ng sandali at malungkot na umalis, iniwan ang mga regalo at ang bank card sa mesa. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang pagiging totoo ni Kuya Long at Ate Hias ay nagdulot sa akin na mag-isip, pero ang desisyon na makipaghiwalay ay hindi pa rin nagbago. Sa wakas, dumating na ang araw sa korte. Ito ay isang malamig na umaga, maulan at malamig ang hangin sa Manila. Nagsusuot ako ng isang simpleng damit, nag-apply ako ng kaunting makeup para takpan ang pagod ko. Ang puso ko ay kakaibang kalmado, na parang lahat ng emosyon ay nawala na. Hinatid ako ng nanay ko sa pinto at hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Maging matatag ka, anak, magiging maayos ang lahat. Tumango ako at pilit akong ngumiti para mawala ang pag-aalala niya. Nang lumabas ako ng gate, may isang pamilyar na kotse na nakaparada, kotse ni Dante. Lumabas siya ng kotse, mukhang payat siya, ang kanyang mata ay kulay itim dahil sa kakulangan sa tulog. Hahatid na kita. Ang boses niya ay mabigat. Akala ko, tatanggihan ko siya at tatawag ako ng taxi, pero nang makita ko ang mukha niya, hindi ko nagawa. Ito ang huling pagkakataon. Tahimik akong binuksan ang pinto at umupo sa front seat. Sa unang bahagi ng biyahe, pareho kaming tahimik. Ang atmosphere sa kotse ay mabigat. Tumingin ako sa labas ng bintana, tinitingnan ko ang mga taong nagmamadali. Lahat ay may sariling buhay, may sariling problema. Ang buhay ko ay magbabago simula ngayon. Biglang nagsalita si Dante at sinira ang katahimikan. Hindi siya humingi ng tawad o nakiusap, nagsalita lang siya ng mga walang kwentang bagay. Ang kotse na ito ay malapit ng ipamaintenance. Tandaan mo na dalhin ito. Huwag mo nang hayaan na lumagpas sa oras. Nagulat ako at tumingin ako sa kanya. Tumitingin siya ng diretsyo sa harap at nagpatuloy, si anak, mahimbing ba ang tulog niya? Naging malamig na ang panahon, tandaan mo na kumutan siya. Madalas niyang sinisipa ang kumot. At may allergy siya sa hipon. Kapag pinapakain mo siya, tandaan mo na mag-ingat. Ganoon din sa'yo. Huwag kang magpuyat sa trabaho. Mukha ka ng payat. Ang kalusugan ay ang pinakamahalaga. Ang bawat salita niya ay pamilyar at malambing na parang noong nagsisimula pa lang kaming magmahalan, dahan-dahan niyang hinawakan ang pinakamalambot na bahagi ng puso ko. Naalala ko ang masayang nakaraan, naalala ko ang lalaking minahal at inalagaan ako, at nagsimulang bumuhos ang luha ko, hindi ko na makontrol. Tila may sinasadya si Dante, nag-ikot-ikot siya. Pumasok siya sa isang kakaibang daan at bumalik ulit. Nang dumating kami sa korte, kalahating oras na kaming late. Huli na tayo. Sabi niya, ang boses niya ay may kaunting laya. Siguro hindi na natin ito matatapos ngayon. Umuwi na lang tayo, Hon. Umupo lang ako, ang luha ko ay tumutulo pa rin.
Tiningnan ko siya, tiningnan ko ang lalaking kasama ko sa lahat ng masaya at malungkot na sandali, ang tatay ng anak ko. Ang kanyang mga salita, ang kanyang pag-aalala, at ang hindi sinasadya na pagkawala ng direksyon ay nagdulot sa akin na mag-isip. Tama ba talaga ang desisyon ko? Magiging masaya ba talaga si anak ng walang buong pamilya? Ang mga tanong na iyon ay bumagabag sa isip ko. Naramdaman ko ang pagod at pagkalito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ako ng mahina, ang boses ko ay mabigat dahil sa pag-iyak. Bumalik na tayo. Tiningnan ako ni Dante, sa kanyang mga mata ay may biglang pag-asa. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang inandar ang kotse, at bumalik sa daan na pinagdaanan namin. Hindi ko alam kung tama o mali ang desisyon ko, pero sa sandaling ito, ang gusto ko lang ay bumalik sa bahay. Hindi kami naghiwalay, pero ang pagbabalik ay hindi nangangahulugang ang lahat ay bumalik na sa dati. Ang sugat ay nasa puso pa rin, ang tiwala ay nasira na. Ang pag-ayos nito ay hindi madaling gawin. Bumalik ako sa bahay namin, pero may mga kondisyon ako. Hindi na ako ang inosenteng babae na handang mag-sacrifice at maging pasensyoso para sa pag-ibig. Ngayon, ako ay isang nanay at ang pinakamahalaga sa akin ay ang kapayapaan ng anak ko. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang tensyon, umupo kami para mag-usap ng seryoso. Hindi ako umiyak at hindi rin ako nagreklamo. Inilagay ko sa harap ni Dante ang isang kasunduan na tinulungan akong gawin ni Tita Lani. Bibigyan ko ang kasal na ito ng isang huling pagkakataon. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado at malinaw. Pero kailangan mong pumirma sa kasunduan na ito. Ang laman ay malinaw. Lahat ng ari-arian na nasa pangalan ko ay para sa akin at sa anak ko. Kung sa susunod, magloloko ka o gagawa ka ng anumang bagay na makakasakit sa amin, aalis ka ng walang dala, walang karapatan sa kahit anong ari-arian, at walang karapatan na makipag-away para sa bata. Pumapayag ka ba? Binasa ni Dante ang kasunduan, ang mukha niya ay walang pag-aalangan. Kinuha niya ang ballpen at pumirma. Pumapayag ako. Sabi niya at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ha, alam kong nagkamali ako. Naging masamang asawa at tatay ako. Hinayaan ko na dumaan ka at ang anak ko sa maraming sakit. Hindi ako nangangahas na humingi ng tawad ngayon. Humihingi lang ako ng oras para patunayan sa'yo. Magbabago ako. Ang mga salita ay madaling sabihin pero kailangan ko ng aksyon. At gumawa ng aksyon si Dante. Ilang araw pagkatapos, umuwi siya sa bahay at nagbigay ng isang balita na nakagulat sa akin. Nag-volunteer siya na lumipat sa ibang posisyon sa kumpanya. Ang bagong posisyon ay walang promotion tulad ng pagiging manager, ang trabaho ay mas madali na nangangahulugang ang sahod ay bababa. Bakit mo ginawa yan? Tanong ko. Dahil na-realize ko na nagkamali ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Masyado akong naging busy sa trabaho, sa mga hindi nakikitang pressure, at nakalimutan ko kung ano ang pinakamahalaga. Gusto ko ng mas maraming oras para sa iyo at sa anak natin. Ang pera, ang posisyon, hindi ko na kailangan, ang kailangan ko lang ay ang pamilya ko. Ang pagbabago ni Dante ay hindi lang sa ganoong bagay, nagsimula siyang umuwi ng mas maaga. Natuto siyang magluto ng mga gusto ko, kahit sa una ay lampas siya. Gumugugol siya ng maraming oras sa paglalaro kay anak, matyaga siyang tinuturuan na gumapang. Bawat gabi, siya ang nagpapatulog sa bata. Sa pagtingin ko sa malaking lalaki na awkward na may hawak na maliit na bata, na kumakanta ng mga kanta na wala sa tono, ang puso ko ay may kakaibang emosyon. Ang yelo na pader sa loob ko ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang buhay namin ay dahan-dahang lumipas. Wala nang mga away, wala nang pag-interfere ng biyenan. Sumunod si Aling Dalisay sa kasunduan, walang tawag, walang bisita. Minsan, tumatawag si Kuya Long para kumustahin, sinasabi niya na ang nanay ay okay na sa probinsya, at palagi siyang nagtatanong tungkol sa apo niya. Lumipas ang higit sa 1 taon, nagsimulang maglakad si anak, at nagsimula siyang magsalita ng mama at papa. Ang bahay namin ay puno ng tawanan. Isang umaga, naramdaman ko na kakaiba ang katawan ko. Ang pamilyar na pakiramdam na ito. Kumuha ako ng pregnancy test at 2 red lines ang lumabas. Buntis ako sa pangalawang beses. Sinabi ko kay Dante. Masaya ako at nag-aalala.
Masaya dahil magkakaroon kami ng bagong miyembro sa pamilya, pero nag-aalala din ako kung ang pagdating ng bata ay magdudulot ng gulo sa tahimik na buhay namin. Niyakap ako ni Dante. Sumigaw siya na parang bata. Pero pagkatapos ng unang kaligayahan, tiningnan niya ako, ang kanyang mata ay puno ng pag-unawa. Hinawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Huwag kang mag-alala sa pagkakataong ito, kahit babae o lalaki man ang anak natin, hindi ko hahayaan na saktan kayo. Nangangako ako. Ang kanyang pangako. Sa pagkakataong ito, pinili ko na magtiwala. 9 na buwan at 0 araw ang lumipas na parang isang iglap. Ang pagbubuntis ko sa pagkakataong ito ay mas madali. Walang biyenan na nagrereklamo, sa halip, inaalagaan ako ni Dante at ng nanay ko ng maayos. Halos lahat ng trabaho sa bahay, si Dante ang gumagawa, hindi niya ako hinahayaan na gumawa ng kahit ano. Naghanap siya sa internet ng mga pagkain na maganda sa buntis, at bawat araw, nagluluto siya ng iba't ibang pagkain para sa akin. Nang makita ko siya, alam kong sinusubukan niyang gamitin ang mga aksyon niya para bayaran ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Nang manganak ako, mas nag-aalala si Dante kaysa sa akin. Nagmamadali niya akong dinala sa ospital, hindi niya alam kung anong gagawin. Nang sabihin ng nurse na ako ay mother and child are both well, at nag-anak ako ng isang malusog na lalaki na may bigat na 3.5 kilo, umiyak siya sa koridor ng ospital. Ang balita na nag-anak ako ng lalaki ay mabilis na nakarating sa probinsya. Ang mga magulang ko ay tuwang-tuwa. Ang lolo at lola ay may isa pang apo, doblado ang kaligayahan. Ang nakakagulat sa akin ay ang reaksyon ng pamilya ng asawa ko. Tumawag si Kuya Long, ang boses niya ay hindi maitago ang kaligayahan. Sabi niya na ang nanay ay masaya na umiyak, at patuloy siyang nagsasabi ng kung ano-ano. Ilang araw pagkatapos kong lumabas ng ospital, ang buong pamilya ng asawa ko ay dumating mula sa probinsya para bumisita. Inihanda ko na ang sarili ko para harapin si Aling Dalisay. Pero ang pagdating niya sa pagkakataong ito ay iba. Wala na ang kanyang pagiging mayabang at kritikal. Nagsusuot siya ng isang simpleng damit, ang mukha niya ay mukhang mabait. Nang pumasok siya sa bahay, dumiretso siya sa kuna kung saan natutulog ang apo niya. Pero hindi siya lumapit, tumayo lang siya sa malayo at tiningnan ang apo niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos niyang magtanong tungkol sa kalusugan ko, awkward siyang kumuha ng 2 maliliit na kahon mula sa isang bag, isang pula at isang asul. Ibinigay niya sa akin. Ako. May kaunting regalo ako para sa 2 apo ko. Binuksan ko muna ang asul na kahon, sa loob ay isang silver bracelet na may pangalan ng lalaki. Isang karaniwang regalo, pero nang buksan ko ang pulang kahon, natigilan ako. Sa loob ay isang gold bracelet na napakaganda. At ang nakakagulat sa akin ay mukhang mas mabigat ito kaysa sa silver bracelet ng kapatid niya. Nang makita niya ang pagkabigla ko, bumulong si Ate Hias na nakatayo sa tabi ko, binenta ng nanay ang ilang gold bars para bumili ng regalo para sa 2 bata. Sabi ng nanay, ang lalaki, may silver bracelet para sa good luck, tama na yon. Pero si anak, marami akong kasalanan sa kanya, kailangan ko siyang bayaran. Ang gold bracelet na ito ay higit sa isang tahilang bigat. Tumingin ako sa biyenan ko, may hawak siyang si anak. Ang bata ay hindi natakot, inilagay niya ang kamay niya sa pisngi ng lola niya, at nagsalita ng lola. Lola. Niyakap ni Aling Dalisay ang apo niya, at tumulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Wala siyang sinabing paghingi ng tawad, pero ang kanyang aksyon ay nagsabi ng lahat. Ang hindi inaasahang regalo na ito, ang mas mabigat na gold bracelet para sa apo na babae ay isang totoo at malalim na pagbabayad. Hindi lang ito isang material na pagbabayad kundi isang pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali, isang pagbasag sa kanyang paniniwala na mas mahalaga ang lalaki kaysa sa babae. Nakatayo si Dante sa tabi ko, tahimik siyang inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Tinitingnan din niya ang nanay niya at ang anak niya, ang kanyang mga mata ay namula. Hindi ko alam kung nagbago na talaga si Aling Dalisay, o ito ay isang pansamantalang pagsisisi. Pero siguro, hindi na mahalaga iyon. Sa pagtingin sa anak ko na masaya sa yakap ng lola niya, sa pagtingin sa anak ko na natutulog at sa pagtingin sa asawa ko na alam ang pagkakamali niya at sinusubukan na ayusin, alam ko na kung anong dapat kong gawin. Pinili ko na bitawan. Ang pagbitaw sa galit, sa sakit ng nakaraan ay hindi para patawarin sila kundi para palayain ang sarili ko,
para magkaroon ang pamilya ko ng isang buo na kinabukasan. Ang mga problema ay lilipas din, ang mananatili lang ay ang pagmamahal at pagpapatawad. Ang bahay namin pagkatapos ng maraming bagyo ay sa wakas ay bumalik na sa kapayapaan.